hayaan niyo lang. Hayaan niyo lang ang nagaganap. Lahat ay nagaganap para maipakita ko ang ating grasya. At mayroon talagang pag-ibig. Amen. Good morning sa inyo lahat, mga kapatid. Dumarating na yung panahon na we have to decide. We have to judge yourself. Ito na yung panahon na hatulan mo na ang iyong sarili para ka hindi mahatulan ng Diyos. Kasama na sa libutan. Kasi you have to prove yourself worthy of your calling. Ang makakaalam lang ng totoo ka, ikaw at ang Diyos. So walang pwedeng humatol kahit kanino sa inyo. Wala silang karapatang humatol pagkat ang hahatol ang Diyos at ang sarili mo. Kaya hatulan mo na ngayon para hindi ka mahatulan kasama ng sanlibutan. You have to prove unto yourself worthy of your calling. Sige, go! Just go! Wait, the Starbucks official, ha? Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Kagaya ng sinasabi ko nga sa inyo, na isang beses lang tayo mabubuhay, isa lang ang pag-asa, isa lang ang Diyos, isa lang ang pananampalataya. So, you have to prove unto yourself worthy of your calling. Kasi ang nakakaalam na kung totoo ka, ikaw at ang Diyos. Walang sino man sa ating magsasabing ikaw ay totoo o hindi ka totoo. Ang Diyos lang, dahil ang Diyos na nakakaalam ng totoo tayo at ikaw. Ngayon, ang gagawin mo, siguraduhin mo totoo ka. Sigurado ka sa langit. Kasi ang mananampalataya, ikaw, hindi naman yung iba eh. At kakatulang ka ng Diyos sa ginawa mo, hindi sa ginawa ng iba. Ano yung ginawa mo nung nasa katawan ka pa? Kasi hindi mo pwede sabihin na, kasi itong kapatid ko po ito, ganito, kaya ako natison. Wala kang pwedeng sabihin natin, ikaw ang magpapasya niyan. Yung ginawa mo, palagay mo, na-t-shirt ka doon. Sino gumawa ng pag-aatis? Di ikaw. Di doon kahatulan. Kahit uhubod na sama ng kapatid mo, sino man tao, hahatulan lang yung Diyos sa ginawa niya. Eh ikaw, hindi mo pwede ikatuwiran na, Panginoon, kasi po siya. Kaya po ang may kasalanan. Hindi, ang may kasalanan ikaw. You have to prove unto yourself. Hindi sa others. Kasi pag na-prove mo sa sarili mo, totoo ka. Totoo ka. Kasi sabi ng Diyos yun, pag hindi ka hinahatulan ng puso mo, hindi rin kita hahatulan. Pero pag hinahatulan ka ng puso mo, hahatulan kita. At ang hatol na ihahatol sa atin, ayon sa ginawa natin. Kaya hatulan mo na sarili mo. Para na sa ganon, pag hinatulan ka ng Diyos, sa paghatol mo sa parurusahan ka niya. So hindi ka na mapaparusahan sa impyerno. Hindi ka nahahatulan kasama na sa libutan. At ito ang sinasabi ng Panginoon na kailanman hindi tayo pababayaan. Kailanman yung anak niya na binuksan niya hindi makasaraduhan. Kailanman hindi tayo malilipon. Kung ikaw totoo, mananatili kang totoo. Kaya ikaw ang nakakaalam mo, kung tingnan ng kahit sino sa paligid mo, ikaw, you work out your own. Work out your own salvation. Hindi ka mag-workout sa salvation ng iba. Yung salvation mo, i-workout mo. Kaya sabi nga doon sa Bible, kahit nandun pa si Noah, nandun si David, nandun si Kel, walang magagawa, hindi sila makapagliligtas na kundi ang ginawa mo ang makapagliligtas sa iyo. Ayon sa katuwiran na ginawa mo ang makapagliligtas sa iyo. So ano yung katuwiran mo? Si Kristo dapat ang katuwiran natin. Hindi na yun ayon sa tama't mali, sa mabuti at sa masama, hindi na. Ayon na sa salita ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos, yun ang gagawin mo.
Hindi yung ano nangyari sa iyo, sabihin mo ganito ganyan. Hindi. Ano sabi ng Diyos? Ginawa mo ba yung sabi ng Diyos? Hindi. Hindi ko kakatulad. Basahin natin yun na kailanman hindi tayo mawawala sa piling ng Diyos. John 10:27 to 30. Dinirinig ng aking tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. So kapag tupa ka ng Diyos, siguraduhin mo tupa ka. Ikaw ang magdesisyon. Anak ka ng Diyos, magiging masunurin ka sa kalooban ng Diyos, magiging maamo kang tupa. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoong Hesus. No way silang lahat. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw dino man sa kamay ng aking Ama. So protektado tayo ng Panginoong Hesus, protektado tayo ng Ama. Kung protektado mo sarili mo, paano mo piproteksyonan ang sarili mo? Desisyonan mo. Pag-desisyon ka na magpakabanal-banal na. Kasi banal ka na eh. Nilinis ka na ng dugo ni Kristo eh. So banal ka na. So pwede ka na magpakabanal-banal. Ang hindi pwedeng magpakabanal-banal, yung hindi banal. Mga unbeliever pa. Hindi pa nalilinis ng dugo ni... Paano mabubuhay na malinis siya eh? Puro putik yan. So aalisin muna, aalisin ka sa kumunoy. At ang mag-aalis sa kumunoy, ang Panginoong Hesus, siya yung tagapagligtas eh. Pag naalis ka sa kumunoy, so lilinisin ka ng tubig ng salita. Malinis ka na. Ngayon sa paglalakad mo, hindi ka naman pumunta na babalik sa kumunoy eh. Maglalakad ka sa mundong ito, maaalikabukan. So makakagat lang ng demonyo ang ating paa. Pero dudurugin natin ang ulo ng ahas. So kaya sabi nga ng message kanina eh, meron talaga natin tissue pa rin eh. Nakakasala pa rin tayo. Pero hindi nagpapatuloy yun. Ano lang yun eh, hindi sinasadyang kasalanan natin. Dahil sa kahinaan natin, minsan na titisod tayo. Kaya sabi sa 3:2 ng James ganito, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay natitisod. So nagkakasala pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo dahil sa kahinaan natin. Pero hindi natin sinasadya yun. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal lang gayon. So perfect sakdal. Pag hindi ka natitisod ka lang minsan sa ginawa ng mga tao sa iyo. Pero sa salita ng Diyos, hindi ka natitisod. Bumabalik ka agad sa salita. Nalilinis ka na naman. Kaya kahit anong pagkukulan natin, kasalanan natin, hindi naman sinasadya, inuunawa ng Diyos yun. Kasi dapat talaga nasa mundo ka eh. Hindi pwedeng hindi magkaalikabok ang paa kahit nakasapatos ka. Maalibok kabon yung sapatos mo pati binti mo. Hindi ka makakaiwas, nasa mundo ka pa eh. Kaya ang gagawin ng Diyos, papalitan na itong mundo na to. Isang mundong nag-ahari ang righteousness niya at doon magsisimula ang beginning of eternity. Bababa na yung third heaven sa bagong langit at bagong lupa. Gagawa na ng bagong lupa. At wala nang makasalanan doon. Hindi na tayo magkakasala doon. We are like God na perfect na tayo doon. Kasi sa ngayon, pine-perfect pa lang, nasa 9 pa lang tayo. Kaya tulad mo sarili mo para makapunta ka sa 9. Kasi kailangan, i-analyze mo sarili mo. Ako ba tunay ba akong Kristyano? Panginoon, ako ba totoo? Alam niyo mga kapatid, ako ang gusto ko lang yung sumaya ang Diyos sa akin. Basta magligayahan lang ng Diyos, okay na sa akin. So Lord, lahat na nangyayari sa akin, maligaya ka ba? Okay na sa akin yun. Hindi ko iniintindi kung nahihirapan ako o ano nangyayari. Hindi ko na iniintindi. Useless naman ako eh. Wala naman akong saysay. Ba't ko bibigyan ng punto sa isang bago? Wala akong saysay. Kaya lahat ng bagay walang saysay din sa akin. Binilang ko ng karumihan lang yan o basura, lahat ng bagay sa lupa. Iiwal mo yan eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, habang may pagkakataon tayo, i-consume natin ang oras at pera para hindi masayang. Kasi darating ang araw, iiwan natin lahat yan eh. Hindi mo madadala lahat yan, ano gagawin mo? Ipinakanak ka ng hubad eh. Pero pupunta ka sa langit, hindi ka hubad. Bibihisan ka ng Diyos, ng righteousness of God. White robe, salita ng Diyos, ni Kristo. Kaya hindi na tayo hubad ba doon sa langit, may damit na tayo. Yung ibang ipinanganak ng hubad pa rin, bakit? Hindi na born again eh. Hindi na linis ng dugo ni Kristo, hindi na banal.
So paano magpapakabanal-banal? Paano ka makapaglilingkod sa Diyos kung di ka banal? Kaya ang unang ginawa ng Diyos, binanal muna tayo. We are being justified. Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang tulong ng iglesia ng mga panganay. Kaya pag ikaw na born again, panganay ka na. Sinilang ka ng Diyos sa Espiritu, panganay. So ang lahat ng panganay, yun ang lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya iglesia ng mga panganay. Ang iniligtas ng Diyos noon sa Egypt, mga panganay ng Israel. Meron din iglesia ang Diyos noong araw Church in the Wilderness. Sila yung naglakbay sa disyerto. At sila inalagaan ng Diyos doon. Meron Shekinah glory. Pag sumasamba sila, may haliging poste ng ulap. Yun ang Shekinah glory. Tapos sa gabi may haliging apoy. Wala silang binabayarang tubig, kuryente, pagkain. Sinuprayan sila lahat ng Diyos. Hindi nga sila nagluluto kakain na lang sila Ganun ang pagmamahal ng Diyos Nang alisin sa pagkaalipin sa Egypt ang Israel, dinala ng Diyos sila doon sa Mount of Sinai para sumamba. Ibibigay doon yung 10 Commandments para sa kanila. Kasi ang dispensation nila under Moses law 10 Commandments. Ngayon wala na yun Under the law of Christ na tayo. Kaya under pananampalataya na tayo. Kaya hindi ibinibilang na matuwid yung nabubuhay pa ayon sa kautusan ni Moses. Ang ibinibilang na matuwid ayon sa pananampalataya kay Kristo. Kaya sabi dito, sa iglesia ng mga panganay na natatala sa langit. So yung mga citizenship natin sa langit na. Ngayon yung aklat ng buhay, yun yung mga citizens in heaven. Yun yung mga database ng lahat ng banal. So sa database na tayo doon sa langit ng lahat ng banal. Nakasulat na ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Ngayon hatulan mo naman ang sarili mo para hindi mabura. Pwede niyang burahin yun Pwede kang hindi papuntahin sa langit ng Diyos Siya ang makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Kanya. So para mapanatili natin tayo nasa Diyos, manatili ka sa salita. Kaya sabi niya doon sa mga udyong nananampalataya, kung kayo mananatili sa akin, ay tunay kong alagad. So i-prove mo tunay kang alagad. Para ma-prove mo yung tunay kang alagad, ang unang gagawin mo, deny yourself. Hatulan mo sarili mo, i-deny it. Hindi ka na mabubuhay sa sarili mo, sa gusto mo, katalinuhan mo. Mabubuhay ka na kay Kristo. Salita ng Diyos, para magawa mo yun, iaalay mo yung katawan mo bilang handog na buhay. Pag hindi mo inaalay yung katawan mo, anong katawan ang gagamitin? Kaya nga gumawa ng katawan ng Diyos Yung katawang walang kasalanan. Isinilak kay Virgin Mary na isang birhen. Ang Diyos ang nag-conceive ng katawan na yun. Walang kasalanan yun. Para pag-aalay ng katawan ni Kristo, masosolve ang problema ng kasalanan. Tayo hindi Nung isilang tayo, naging baby yun, banal tayo, anak tayo ng Diyos. As time goes by, nasa mundo, lalakad ka sa mundo, di madudumihan yan paa mo ng mundong ito. So pag nadudumihan yan, mahalubiluhan yan ng sanlibutan, mahahawa ka sa kasalanan, magiging makasalanan tayo. Kaya nung bata tayo, ligtas tayo nung lumaki, hindi na. Kailangan i-born again na. At ang proseso ng pagiging born again, ito na nga ang dinadaanan natin. Isang process to mahaba. May bautismo ng apoy, bautismo sa Espiritu. At ang bautismo sa apoy, hindi magtatapos yun hanggang hindi bumababa si Kristo. Kailangan maihiwalay niya ang trigo sa damo. Ngayon kung trigo ka, magpakatrigo ka. Kung banal ka, magpakabanal-banal ka. There's no more time. Baka mamaya, pag dinesisyonan mo magpakabanal-banal, nag-rapture na. Pag worship mo din, sabihin mo, sumag ba? Sumag ba kaya? Bakit walang tao? Ibig sabihin yun, naiwan ka. Kung kailan gusto mo na magpakabanal, tsaka ka naiwan. Finish or not finish, pass your paper Pag sinabi ng Diyos, finish or not finish, pass your paper. Alam nyo, kaya ako napapabili sa exam nung elementary kami. Finish or not finish, sabi ng teacher ko, pass your paper. Kaya ako, ang bilis-bilis kong gumawa ng exam Tapos agad ako lagi unang nanguhuna Tapos nagkaroon pa ng contest nung araw sa Regalay. Puro katarantaduhan ako doon. Pinili pa rin ako ng teacher ko. Kaya ako representative ng section na yun para lumaban doon sa mga section 1. Contest na. Who is who in mathematics? Dati kasi ko section 3. Napunta sa section 1 yung iba. Kaya magkakakilala kami doon.
Nakita ako na, ba't nandito ako? Representative daw ako eh. Bako ba sa kanila? Ba't ako pinili? Eh di nagsimula na ng exam. Tinira ko, alam niyo ako unang natapos. Naibigay ko agad yung exam. Pero hindi ako nakapasa doon na hindi ako napili. Nahuwis-huwin mathematics, iba, section 1. Talaga ang gagaling ng section. Kaya nga, section 1 yun. Eh ako nung araw sa elementary, nasa ropor ako, katabi ng toilet eh. Kaya alam nyo, kahit sa langit, kahit nasa ropor ako doon, katabi ng toilet, okay lang. Nasa langit ka naman eh. Ang importante, nakarating ka sa langit. Parang contest ng marathon. Eh ano kung ang bagal mong maglakad, matatapos ka naman. Kahit na may balbas ka na bago natapos. Ang importante, finisher, graduate ka. Yun ang importante, nagsumikap ka talaga. Nagtiyaga ka to prove yourself worthy of your calling. Kasi tinawag tayo ng Diyos. Pag tinawag tayo, kailangan mabanal. Romans 8:29. Kaya kayo, pag hinahatulan kayo na kahit sino, ini-criticize kayo, wala yun. Kung pansinin nyo, ngitian mo lang yun. Walang karapatang mag-criticize o humatol. Sino nga hatol sa alipin ng iba, sabi ni Kristo? Siya'y mabubuwal tatayo sa kanyang Panginoon. Kaya hindi kahit sino. Walang sino mang humatol sa inyo o mag-criticize. Babalik lahat sa kanila. Ngayon, kapag ipinurong mo sarili mong totoo ka, malalaman mo sa sarili mong totoo ka, so what? Kahit ano sabihin sa'yo ng tao, kilala mo sarili mo eh. Kasi ang sisira sa sarili mo, ikaw, hindi ka kayang sirain ng sino man. Ikaw bilang bakal, kalawang ang lalabas sa'yo sa sariling bakal mo. Ikaw ang sisira sa sarili mo. Pag hindi mo sinisira sa sarili mo, sinisira ka na ba? Hayaan mo lang. Hindi ka naman sira eh. Sila yung sira eh. Kaya you have to prove yourself worthy of your calling. Sabi ng Romans 8:29 ng ganito. Sapagkat yung nang-una pa'y aking nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Itinalaga na para maging larawan ng kanyang anak. So, predestined na. Kasi alam na ng Diyos, may free will nga tayo eh. Yung free will natin, yung ginamit natin na manumbalik sa Diyos, maging Christian, alam na ng Diyos yun. Citizen in heaven ka na, justified ang mo, espiritu mo. Ang pangalan mo, nasa sulat sa aklat ng buhay. Sa pagkakit bagay yung tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So, prove yourself unto your calling. Prove unto yourself. Yung pagkatawag ng Diyos, tinawag ka, papasalamat ka na. I-prove mo na sarili mo na ikaw ang tinawag. At yung tinawag naman niya, ay itinalagan niya. At inaring ganap naman niya. So, ginawa na tayong perfect. Hindi ay God, tapos na eh. Kasi nga tapos na nga eh. Nung una pa nakilala na eh, nakisulat. So tapos na istorya. Tapos na boxing. Pero kailangan manood tayo ng boxing. Hindi pwede ko mo tapos na, hindi. Panonoorin mo pa rin kahit tapos na. Para ma-maintain mo yung worthiness mo. Bagamat alam mo na, naligtas ka na, alam mo, anak ka na ng Diyos, magpatuloy ka kasi life goes on eh. Hindi naman tayo pwede pumunta sa future. We have to live the now moment. Sample. Halimbawa, may ginagawa ka. Halimbawa, naglalaba ka. Yun yung ginagawa mo ngayon, so dapat tapusin mo yung paglalaba mo. Bigla may papasok sa isip mo na, oy, meron ka nga palang gagawin pa mamaya na ganito, ganyan. Ngayon, ang ikaw naman, ay, oo nga, ang gagawin mo, alis ka sa now moment. Huwag ka umalis sa now moment, tiisin mo yun, tapusin. May mga cases tayong ganyan eh. May ginagawa ka ngayon, biglang papasok, flashing to sa utak mo, aalis ka doon sa ginagawa mo ngayon, gagawin mo na yung future. Hindi, future pa yun eh. So, mabuhay ka muna sa ngayon, para makapagtiyaga ka, matuto ka maghintay. Tsaka ka pumunta doon sa future event. Pangkaraniwan sa atin, ganun eh, nagpupunta agad tayo sa future. Hindi natin dinatapos yung now moment. Kasi patience is a virtue eh. Nagkakaroon ka ng pagtitiyaga. Katulad nito, gustong-gusto na natin pumunta sa langit eh. Eh kaso ang now moment, magtitiis ka pa eh. Ang now moment, susunod ka pa sa Diyos eh. Bagamat lusot ka na, banal ka na, matuwid ka na, ligtas ka na, yun eh, sa pag-asa pa lang yun. Hindi pa realidad yun eh.
We are saved by hope, faith, and love. And the greatest is love. Para masiguradong ligtas ka, kunin mo yung greatest love, si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, ayun yun ang pagsunod. Ang sino mang umiibig sa akin, susunod sa lahat ng aking mga utos. So, hindi tayo malilipo, hindi ka makakaagaw kanino man. You are perfect, sabi sa 1 John. First John 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos, born of God, born again ka na, born of the Spirit ka na, tagalangit ka na, ay hindi nagkakasala. So ang ginawa ng Diyos para mailigtas tayo, binigyan tayo ng bagong pagkatao na hindi nagkakasala. Biruin mo yun, hindi ka kung mabubuhay ka sa bago. Kasi yung bagong pagkatao, nandun si Kristo, nakatira doon ng Holy Spirit. At ang ipamumuhay mo, salita ng Diyos. Kaya kapag ang salita ng Diyos ipinamumuhay mo, hindi ka nagkakasala. Kasi kung nagkakasala ka doon sa salita ng Diyos, tulad ni Kristo sarili niya. Sabi ni Kristo, sino mang nasa akin, hindi nakakatulan eh. Yung nabubuhay sa Espiritu, hindi sa laman. So mabubuhay kayo sa Espiritu sa salita. John 6:63. Ang salita mo, Espiritu at buhay. So we will be walk in the Spirit through the Holy Spirit. Kasi hindi na suwail ang Espiritu natin, na born again na nga eh. Justified na nga. Nasa iglesia ka na ng mga panganay. So itutuloy mo lang yung paglakad. Press on to perfection. Kasi abutin mo yung number 9. Huwag kang pumayag na nasa number 8 ka lang. Kasi ang number 10 si Kristo eh. Bago tayo maging 10 o perfect, bababa muna yung perfect. And when the perfect has come, all things mawawala na. Pati kaalaman, karunungan, aanin mo pa yun. Kaya nga papalitan ng pangalan ng Jesus, tapos na salvation. What's the use pa nung pangalan na yun? Jesus is the Savior. The name above all name. The Savior of the world. Tapos na, nailigtas na lahat ng anak niya eh. So pwede na palitan. At saka tayo, bago nang nila lang eh. Nasa langit na, pwede na rin palitan ng pangalan. Pero future yun, hindi natin alam. Ano kaya ang pangalan ng Panginoon si papalit ng Ama? Ang Ama ang lahat nagdidesisyon yan, ang Ama ang lahat nag-a-administrate. Siya kasi ang Almighty God, ang Ama, ang pinaka-Almighty. Susunod lang si Kristo at ang Espiritu Santo. Excuse me. Kaya kita nyo, kahit doon sa baptism, nauuna ang Ama. Sabi ni Kristo, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. So ang highest, ang Ama, susunod si Kristo. Tsaka lang ang Holy Spirit. Pero pagdating sa kasalanan, sabi ng Diyos, lapastanganin mo na ang Ama, ang Anak. Huwag lang ang Espiritu Santo. Pag namusong ka sa Espiritu Santo, wala ka ng pag-asa, wala ng kapatawaran ng kasalanan mo. Bilang mga anak na Diyos, di naman tayo mamumusong sa Ama, lalo na sa Espiritu Santo. Lagi nga natin kinakausap ang Espiritu Santo, tulungan tayo. Kasi yun ngayon ang gagawa, yun ang tatak, Ephesians 3:30. Ephesians 4:30. At huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. So, isinugo ng Ama at ni Kristo Espiritu para manahan sa atin. Mananahan ng Diyos sa atin. So, huwag niyong pighatiin. Paano napipigati ang Espiritu sa atin? Pag sumusuway ka sa kay Kristo, kasi pag sinuway mo si Kristo, sinuway mo yung Ama. Kasi ang utos ni Kristo, yun ang utos ng Ama eh. Ang salita ng Ama, si Kristo. Sinuway mo si Kristo. Sinuway mo na rin ang Ama. So mamimigati ngayon ng Espiritu. Kung patuloy ka magiging suwayin, dadami ka kasalanan mo, palalayasin ka ng Diyos. Kasi mapagpahinuhod ang Diyos eh, matiyaga siya eh. Pero kung mawawala ka sa pananampalataya o mabubuhay sa bago, kasi yung nabubuhay sa bago, hindi nagkakasala yun eh. So nabubuhay ka sa luma, nagkakasala ka eh. Mamamatay ka. Mahahalubiluhan ka ng dating pagkatao. Buti pa hindi ka na naging Kristiyano. May chance, ba't ka binubuhay ng Diyos ngayon? Ba't pa tayo binubuhay? May chance pa to prove yourself worthy of your calling. Para ma-prove mo lang sa sarili mo. Hindi mo kailangan i-prove sa iba. Sa sarili mo. Kasi pag na-prove mo sa sarili mo, di alam mo, totoo ka. Kahit ano sabihin nila, kilala mo sarili mo eh. Ngingitian mo lang sila. Siyempre, nagkakasala tayo, nagkukulang talaga. Hindi naman nila maiintindihan yun. Okay lang.
Kahit masama ang tingin sa inyo. Si Kristo nga sama ng tingin sa kanila. Criminal si Kristo. Criminal ba si Kristo? Hindi. O bakit ganon? Kaya sabi ni Kristo, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung lahat nakakahatol sa inyo, hindi nila alam ang ginagawa nila. Patawarin mo. Hindi nga nila alam eh. Kung alam nila yun, hindi gagawin sa iyo yun. Eh kaso ka, walang kaalaman sila eh. Hindi sila binubuksan ng Diyos pa, hindi pa sila nag-born again. Kaya sabi dito, na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. So may tatak na. Yung kaligtasan natin, tinatakan na yun. May tatak, may shield na yun. Kahit nga sa Vikings ka magpunta eh. Paglalabas ka, tatatakan ka na ngayon. Kasi pag bumalik ka, meron kang tatak nung sa Vikings. Kasi ano yun eh, tawag dito, want to sawa chibog yun, kaya lang may limited time. Pero kailangan tatakan kung doon nga nagtatatakan sa langit pa hindi. Ginaya ni Satanas yan. Gusto rin ni Satanas magkaroon ng tatak. Yung tatak-tatak niya, tatakbuhin. Tatakbuhin. Kaya tayo, may tatak tayo. Ang tatak natin, Espiritu Santo. Para malamang nagmanifest ang Espiritu Santo, ibabautismo sa Espiritu. Magsasalita sa iba't ibang wika, magpapalayas ng demonyo, magpapagaling ng may sakit, at bibigyan ng bunga ng Espiritu Santo. Ngayon, checkin mo ngayon itong bunga na ito, nasa Ephesians. Galatians 5:22. Dadagwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So tignan mo sarili mo. Nasa iyo na ba ang pagsunod sa Diyos? Pag-ibig. Kasi pag nasa iyo ang pagsunod sa Diyos, lahat masusunod mo eh. Hindi mo aawayin kahit sino, hindi ka gagawa ng masama kasi sinusunod mo yung salita eh. Yun ang pag-ibig eh. Katuwaan. So kahit ano nangyayari sa iyo, masaya ka. Kahit ano nagaganap sa iyo, masaya ka. Nung maagawan nga tayo ng pangalan eh, nakakalungkot eh. Kasi tayo talaga, kung titignan mo, nasa atin ang lahat ng rights eh. Lahat ng kapangyarihan nasa atin. Tayo may hawak ng original copy. Eh kaso ang bilis nila, na iba yung protocol nila eh. Nung araw nun, wala pa yung online. Kahit sino mag-submit dun. Pwede na magkaroon ng online, may protocol na. Kung sino unang makapag-register ng pangalan na yun, hindi na pwede. Eh naunahan tayo ng bulahan. So sipag eh. Naunahan tayo sa ligaya ni Kristo. Nung iniregister na ni Manuel, kinu-question na tayo na siya, hindi pwede, may pangalan ng ganyan. Na-registered na. So iba pangalan pwedeng i-register. Kaya naglipat na tayo ng pangalan, ACLJ. Amen, come Lord Jesus. Eh napapansin ko naman, talaga napapanahon na para palitan. Kasi alam niyo kung bakit? Shirana LCJ Ministry. Nung araw buo yan eh, kaso sinira ng iglesia, sila sumira eh. Sinira nila sarili nila eh. Lumabas yung kalawang sa bakal eh. Sila rin ang nagsiraan. Hanggang sa nanatili lang tayo. Salamat sa Diyos. ACLJ na tayo. Even the name have changed. Kaya nga papalitan lahat ng pangalan eh. Sabi ng Diyos kay Jacob, mula ngayon hindi ka na si Jacob, si Israel ka na. Saulo, ngayon hindi ka na Saulo, Pablo na. Belittle, mababa ka na. Kasi nung araw mapagpataas si Pablo, mayaman, matalino, pariseo. Saulo pangalan niya. Pinalitan ng Diyos, Pablo, Belittle. Mababa na. So nagpapalit talaga ng Diyos ng pangalan. Pag may mga nangyaring event ka, papalitan ng Diyos eh. The Savior will go to earth and save the name, and you shall be called Emmanuel. Panibago na naman pangyayari. And you shall be called ganito. Pag may nangyari, nagbibigay ang Diyos ng pangalan. Kaya napakalaga ng pangalan. Kasi yung pangalan na yun na magdadala sa personality mo. Yung pangalan na yun. Kaya kung naibigay ng Diyos sa yung pangalan, magiging personality mo, yung pangalan mo. I-research mo sa Google yung pangalan mo, tingnan mo meaning. Makikita mo nga talaga yung kung totoo ka o hindi. Kasi pangalan lang yun eh. Napakahalaga ng pangalan. Kaya nga, do it in the name of Jesus Christ. Pangalan. Hinuhuli kita sa pangalan ng batas. Sa pangalan ng batas. Lagi may pangalan. Hindi pwedeng walang pangalan.
Lahat ng bagay naglagay. Yun yung mga stars, billions and trillions and millions of it. Nilagyan ng Diyos yan ng pangalan. Piruin mo, kung titignan mo, useless na, di ba? Paano mo pa mabibilang yung bit? Pero nilagyan pa rin ng Diyos yan ng bawat isang pangalan. Sabi sa Bible, sa Psalm, lahat ng mga bituin na yan may pangalan. Kaya lahat ng bagay may pangalan eh. Ang binigyan ng kapangyarihan pa nga magbigay ng pangalan, si Adan eh. Gaano katalino si Adan nung araw. Kung ano sabihin nila, ito kalabaw yan. Ito ahas yan. O ito elepante yan. Siya nagbigay ng pangalan. Binigyan si Adan ng otoridad magbigay ng pangalan. Yung otoridad ng Diyos na yun na magbigay ng pangalan, binigay kay Adan. Kasi si Adan born of the flesh eh. So kailangan ma-born again uli si Adan. Hindi na gano'n na naging proseso eh. Hindi yun ang dispensation ng Diyos eh. Ngayon ang dispensation na be born again. Except a man be born, he cannot see and enter the kingdom of heaven. Yun ang naging katanungan ko nun eh. Sabi ko, cannot enter, see the kingdom of heaven if you must be born again. Naging kaisipan sa ano ba yung born again? So nagtatanong na ako na nag-aulan, makasagot. Ginawa ko, matinda ko dito ng Bible study, kinasol dito, kinanestor. Si Pastor Phil pa nung nagtuturo, nando si Brother Fred. Tinanong ko, ano po yung born again? Sinagot ako ni Pastor Phil, hindi ko naiintindihan. Hindi ko maintindihan. Nung maintindihan ko lang yung kay Brother Manny. Nagpunta ako kay Brother Manny, nagtanong ako sa kanya sa apostol. Ito mga taga-pagturo hindi maituro ng maayos eh. So doon ko naiintindihan, kailangan doon na mag-born again, bagong pagkatao. So naiintindihan ko na yun. So nagpatuloy na ako makinig na hanggang sa naging Kristiyano ako. So yun yung word of God na nagbukas sa akin. Biruin mo, you cannot enter and see that if you are not born again. Si Nicodemus na, ubod ng talino. Chief siya ng mga Pariseo. Ganong kahangal, sabi niya kay Cristo, paano ba mabuborn again? Papasok ba muli ako sa puwerta ng nanay ko, tapos lalabas ulit. Hindi naisip ni Nicodemus, pwede ba yun? Kung yung kapapanganak lang ng babae, isoli mo doon sa puwerta, hindi ba isosoli? Yung pa, laki mo ng dambuhala ka. Kaya sabi ni Cristo, kung yung mga bagay na sinasalita ko sa lupa, hindi ka naniniwala. Paano ko sabihan kita ng bagay sa langit? Maniwala ka kaya? Yung mga sa lupa lang niya, hindi makapaniwala. You must be born again. Ewan ko kung na-born again ito, hindi ko alam. Alam ko, naging born again, ito si yung dalawang Pariseo din eh. Si Joseph of Arimathea, saka yung kasama niyang isa. Ewan ko, si Nicodemus ba yun? Kasi may mga, may calling nga sila eh. Pero they have to prove themselves worthy. Kasi Pariseo ka, iiwan mo pagka Pariseo mo. Si Pablo nga, iniwan yun eh. Ibinilang niya lahat ng bagay, basura lang eh. Sabi sa Philippians 3:8. Kapag ikaw naibilang mo na basura lahat ng bagay sa lupa, isa na lang ang gusto mo, maligtas. Makapunta sa langit. What's the use ng pag-aari mo lahat ng bagay? Halimbawa, saan katerba pera mo, laki ng bahay mo, ang dami mong kotse, magagamit mo ba lahat yan? Sa kotse, kahit isa lang ang gagamitin mo dyan eh. Sa bahay, isang kama lang ihigan mo din dyan eh. So useless lahat yan, iiwan mo lahat yan. Ang pinakamahalaga, yung kaligtasan ng kaluluwa. Aanin mo lahat ng bagay na yan. Pag kumain ka ng kumain, ano gagawin niya? Dudumi ka lang din eh. Kahit tuyo lang at sinanggal ako, sarap pa nga nun eh. Tsaka itlog, tinapa eh. Kaysa sa mayayaman eh. Tutunawin din niya ng ng indigestive system mo, kasi iluluwa yan ng large intestine mo. What's the use of that? Wala, useless lahat ng bagay sa lupa. Kahit napakayaman mo pa. Ganun din naman, kakain ka rin eh. Mabubusog ka din naman eh. Kahit nga yung kaunti pera, mabubusog din eh. Ano pagkakaiba nung mayaman sa mahirap? Walang pagkakaiba yun. Tsaka ikaw, hindi ka nababago. Halimbawa, gawin kang bilyonaryo, ikaw pa rin yan eh. Dalhin ka doon sa squatter, ikaw pa rin yan eh. So ano mahalaga? Yung pinaglalagyan sa iyo? Hindi. Ikaw ang mahalaga. Ano ka? Si Kristo nga pinanganak sa sabsaban eh. Di ba dapat ipanganak siya doon sa marangyang makapa? Hindi nga, kasama ng mga hayupan doon sa sabsaban eh. Ang hirap-hirap ng buhay. Si Kristo yun ha. Doon pa niloob ng amang ipanganak. Siya ang hari na mahari, pero pinag-anakan sa kanya eh. Sabsaban, ang lugar. Isipin mo yun, di ba?
Samantalang si Pablo, talagang napakayaman yun, lumaking pariseo. Pero nirenounce niya rin yun. Si Moses, pero yung mo, presidente ka, susunod na Pharaoh, dininay mo rin yung pagkatao mo na yun, hinubad mo yun, nabuhay kang alipin. Si Kristo nga, hinubad yung pagka-Diyos nabuhay ng alipin. Di ba ganun ka din? Deny yourself. Pag hindi mo dininay ang sarili mo, hindi ka magiging alagad ni Kristo. No way. Kasi kailangan, mabuhay ka sa sinasabi ng Diyos. Ano ba sinasabi ng Diyos? Huwag ito sa tama o mali. Usually, alam nyo, meron pa rin tayong ganyan. Nabubuhay pa tayo sa mabuti, masama, tama. Ang tanong mo, ano ba sabi ng Diyos? Yun ang gagawin natin. Kasi ang righteousness natin si Kristo. Kung hindi nyo mahihigitan ang righteousness ng pariseo, na moralista, tama at mali, mabuti at masama, hindi rin kayo makakapasok sa righteousness of God. Kaya kailangan i-born again. Para yung righteousness ni Kristo ipamumuhay mo. You must be born again, mga kapatid. Amen. Good morning sa inyo lahat, mga kapatid. Blessed day sa atin. Bagamat hindi tayo nakapag-worship physically, spiritually sa garahe, pinahintulutan pa naman tayo ng Diyos na mag-worship dito sa Zoom app. Bagamat nararanasan natin na parang tuyot ang pagsamba pag sa Zoom app, marami pa naman panahon na makakapag-worship tayo sa spiritual worship doon, physically sa garahe. At loobin naman ng Diyos na kapag sumasamba tayo, padama niya lagi yung sikay na glory. Yun lang ang ninanasa ko lagi pag sumasamba tayo. Bigyan tayo ng karunungan, ng kapangyarihan, nakadama ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at ipadama niya sa atin yung sikay na glory na hindi ikabod. Kinaalam, may kaluwalhatian ng Diyos ang pagsamba. Ito yung napatunayan na natin sa maraming panahon. Madalas nga akong paiyakin ng Diyos yan kapag nararanasan ko yung sikay na glory. Pero talaga sa Zoom app, talaga hindi ako makaranas na sikay na glory. Talagang pero ang importante doon, mga kapatid, sumusunod tayo. Meron tayong spirit of obedience. Nagpapasakop tayo sa autoridad ng Diyos. Hindi na tayo carnal mind. Meron na tayong tinatawag na spiritual mind, the mind of Christ. Kasi yan ang kinakailangan magdala natin sa araw-araw na pamumuhay. Kasi nung araw, carnal mind tayo. Hindi tayo napapasakop sa kalooban ng Diyos kasi anak tayo ng kagalitan. Children of wrath. Anak tayo ng pagsuway. Sanay tayong kumikilos tayo sa laman o sa outer man. Yung kapangyarihan ng laman ang nag-ahari sa atin, hindi spiritual. Makalaman tayo o makasanlibutan. Kasi mula nung bata tayo, nahawakan na tayo ng sanlibutan Kaya na-develop sa atin yung pagiging makasanlibutan, makalaman. Kaya nung tawagin naman tayo ng Diyos ngayon na ginawa na tayong bagong nilalang, ginawa na niya lahat ng bagay para makakilos tayo ayon sa pagiging mga anak ng Diyos. Pero kailangan pumayag tayo na magkaroon ng spiritual mind. Change the spirit of your mind. So tayo magpapasya, tayo pipili na hindi na tayo aayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbabago tayo ng pag-iisip. Kasi kung hindi mo pagpapasyahan ng pagbabago ng pag-iisip, hindi makakakilos ang Diyos. Hindi ka masasaklawan kasi ayaw mo Ayaw mo mag-alay ng buhay mo, ng katawan mo bilang handog na buhay. Yung makalaman mo, pagkatao, ayaw mong ialay sa Diyos na ang katawang ito yung makalaman nga itong katawang ito na naririto lahat ng kasalanan. Kaya pag tayo nakakagawa ng kasalanan, kasi kumikilos yung kasalanan sa laman. Kasi nga sanay tayong makalaman Hindi tayo maging mga anak ng Diyos, kailangan naman magsumikap tayo. Magsumikap tayong lagi na maghari ang Diyos sa atin. Do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin paiiyakin ng Holy Spirit kasi tinakatakan tayo Yun ang tatak na itinatak sa atin ng Diyos, Holy Spirit ang may tatak Yung may Holy Spirit lang ang mananatiling banal hanggang wakas, hanggang sa pagbaba ng Panginoon. Yun ang tatak ng kaligtasan, yung ibinigay ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng Bible, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. So walang Holy Spirit, hindi kay Kristo. Kasi evil spirit dati nasa atin Ang spirit natin suwail Napagharian tayo ng demonyo, na-impluwensya tayo ng demonyo, nadala niya tayo para mabuhay sa laman o sa makasanlibot ng paraan. Na nandun yung lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, yan ang sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama wala doon sa mga makasanlibutan ang pag-ibig ng Ama si Kristo Kapag nasa atin na si Kristo,
binibigay ang Holy Spirit para gabayan tayo at tatakan tayo hanggang sa araw ng kaligtasan. Ngayon, kailangan ng kooperasyon yung kaluluwa natin. Kailangan mag-cooperate sa Holy Spirit na huwag natin paiyakin ng Espiritu, kundi paligayahin natin ang Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita ng Diyos, na magiging tunay na tayong mga alagad ng Diyos. Susunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Basahin natin ang Romans 8. Ito ang binubuo ng carnality of the mind. Romans 8:5 hanggang 9. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, dadapot ang ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. So ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. So ang salita ng Diyos, lahat yun, spiritual yun. Basta salita ng Diyos, nandun ang Diyos, nandun si Kristo, ang Espiritu Santo, ang Ama. Kasi ang salita ng Ama si Kristo eh. At ang sinasalita ni Kristo, yun ang ipinapahayag ng Espiritu Santo. So iisa silang ang Ama at ang Anak ay iisa. Ganon din ang Espiritu Santo, iisa. So ang Diyos ay isa lang eh. Kaya yung Ama, yung Anak at Espiritu, yun ang Godhead, iisa lang sila. Kasi isang kaisipan na tayong lahat daw ay maging isa rin. Na ibig sabihin, maging kaisipan din natin ang kaisipan ng Diyos. So itatakwil natin ang datihang pagkatao, mabubuhay na tayo sa spiritual, sa salita ng Diyos, hindi na makalaman, hindi na makasanlibutan. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay mabubuhay sa Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman, kamatayan. So kung magpapatuloy ka mabuhay sa dating pagkatao, mahahalubiluhan yun ng dating pagkatao, magiging carnal mind ka uli. Hindi ka na magiging spiritual mind. Kapag natalo yung datihang pagkatao naghari, yun ang nadisgrasya. Kamatayan ang mangyayari sa atin. Dadapot ang kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. So we have peace with God. At ang ginamit na kapayapaan natin Diyos sa atin, si Kristo. Si Kristo nag-reconcile ng kapayapaan natin sa Ama. Kaya si Kristo ang daan papunta sa Ama eh. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong kung hindi ang Panginoong Yesus na makapagliligtas. At ang daan at ang I am the way, the truth, and the life. So ang buhay na kay Kristo at ang daan, si Kristo ang daan. So kung hindi tayo papayag na alisin na ang pagiging makaisip, makasanlibot ang makalaman, hindi tayo magiging spiritual. Hindi tayo makakadaan kay Kristo papunta sa Ama. Hindi tayo makakarating sa Ama. Makakarating lang tayo sa Ama kung magkakaroon tayo ng spiritual mind, the mind of Christ. Philippians 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito naman ay kay Kristo Jesus din naman. So kasi nga ang dating pag-iisip natin, makalaman makasanlibutan, makamundo, nung maborn again tayo, born of the Spirit tayo, ginastify lang ng Diyos yung Espiritu natin. Binanal yon para na sa ganun, yung kaluluwa mabanal din. Binanal lang Espiritu kasi suwail yung Espiritu natin dati, anak tayo ng pagsuway. O hindi babanalin ng Diyos yun at dadaan sa proseso ng born again, hindi maibibigay ang Espiritu Santo, natatak ng kaligtasan. So nasa atin ngayon na Espiritu Santo, natatak ng kaligtasan sapagkat we are being born of the Spirit. Ipinanganak na tayo sa Espiritu sa mga ama ng Espiritu. Ipinanganak tayo ng Ama sa Espiritu. Kaya binanal yung ating Espiritu, justified. Ngayon ang kaluluwa natin, kailangan naman ma-justify din, mapabanal naman din. Na sinasabi ang inyong Espiritu, kaluluwa at katawan ay buong banal pagdating ni Kristo. So yun ang tatrabahuhin ng Espiritu Santo sa atin, kaya isinugo. Balikan natin sa Romans 8 kasi dito sinasabi ang makalaman tsaka pagiging spiritual sa Romans 8. Ang Bible ko gula-gulanit na hindi na buksan sapagkat ang kaisipan ng laman ay nakikipag-alit laban sa Diyos. So yung dating pagkatao natin, kalaban ng Diyos yan. Kasi carnal mind yan kalaban ng Diyos ang carnality of the mind. Ibig sabihin ng carnal mind, hindi papasakop sa Diyos. Ang susundin niya, yung gusto niya, yung sarili niya. So ang Diyos niya, siya, sarili niya ang Diyos niya. Para kasi Paraon, na ibinibilang na Diyos, na hindi naniniwala kahit nakikita pa niya kapangyarihan ng Diyos,
Alam niyang si Moses ay tunay ang Diyos, no? Wala pa rin ginagawa dahil carnal mind nga si si Parao, hindi papasakop sa Diyos, kaya ginamit ng Diyos yun na pinatigas ang puso. Hinayaan na lang mabuhay sa carnal mind para maipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya at makita ng Israel ang kapangyarihan ng Diyos. Maigukwento ng Israel ang mga magulang nila at saka anak-anakan, kaapu-apuhan nila. Maigukwento nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya ayun, yung mga nangyari nung sa dating panahon, para lang yun ay magamit natin para sa ikatututo natin sa hinaharap. Kaya ipinakita ng Diyos lahat yun. At ang nasa laman na hindi maaaring makalugod sa Diyos. So kailanman, kahit mabait ka, matalino ka, pero ang nag-ahari sa iyo, yung dati mong pagkatao, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Isasantabi niya ang kabaitan na mabait, wawasakin niya karunungan na marunong. So mas mabuti pa yung hangal ka, pero mananampalataya ka. Kasi aalagaan ka ng Diyos, mananampalataya ka. Ang qualification ng Diyos, yung magpakumbaba, magsisi, sumampalataya at sumunod sa kanyang kalooban Hindi naman hinahanap ng Diyos na maging matalino tayo, mayaman, magaling, marunong, mabait. Hindi. Ang hinahanap niya, magpakumbabang puso na mananampalataya, na magsisisi, na tatanggapin na tayo makasalanan, tayo makalaman. Ang kailangan natin, tulong ng Diyos at sasampalataya tayo sa Diyos para kalugdan, makagawa ang Diyos sa atin. Dadapwat kayo wala sa laman kundi sa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So doon mo malalaman ang walang Holy Spirit Hindi kay Kristo yon. Moralista ang tawag doon. Mababait. Mga moral. Katulad ng mga Pariseo, malilinis yung labas nila. Para silang mga nicho na marmol, puting-puti, ang ganda-ganda nila. Pero ang loob, kalansay na nabubulok. Bulok ang kaloob, panlabas lang na inyo. Moral nga moral Good manners and right conduct. Kaya madalas sitahin ng Pariseo, yung mga alagad mo naman, kain ng kain na hindi man lang naguhugas ng kamay. Kita mo, puro panlabas na kalinisan. Parang nicho lang sila Malinis sa labas, maganda. Pero ang loob, bulok, hindi pa naboborn again. Nabubuhay pa sa dating pagkatao, makalaman, makasanlibutan. Kaya kailangan maborn again ng tao. Kasi yung ipinanganak sa laman yun Hindi pwedeng walang magagawa doon, hindi marirepair ang laman. Kaya ang ginawa ng Diyos, ipinako sa krus yung datihang pagkatao, laman ang katawan. Ipinako doon yung makasanlibot ng pag-iisip, lahat na. Ipinako doon kasama ni Kristo, dala-dala ni Kristo lahat ng kasalanan sa kanyang katawan. Kaya yung katawan niya, nandun ang lahat ng kasalanan sa libutan. So nailigtas niya ngayon ang lahat ng ating mga kasalanan. At magpapatuloy naman tayo, sabi ng Diyos, sa Romans 6 naman, sabi dito, yung Romans 6, for tayo ngayon nalibing na, kalakip na sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan ni Kristo. So nung mamatay ang Panginoong Hesus, pag tayo binabautismo sa tubig, nagpapakita yun na namatay na tayo sa datihang pagkatao. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa patay, ay mabubuhay naman tayo sa panibagong buhay. So pag umahon ka ngayon sa tubig, inilibing na yung dati mong pagkatao. Para hindi na kumulit, inilibing na. Kasi yung mga namatay na hindi ililibing, nako parang zombie yung gagalaw. Ilibing mo para hindi na makaalis. Kaya ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo ng tubig, yun ang paglilibing sa makasalanang katawan natin, sa makalaman, sa datihang pagkatao. Kaya pag nagpasakop tayo sa bautismo ng tubig, nagpapasakop tayo sa paraan ng Diyos. Kaya sabi, bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, yun ang Godhead. So do it in the name of Jesus. So gawin nyo ang pagbabautismo sa pamaraan ng Diyos. At ang paraan ng Diyos, bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So hindi magulo yung iba, pinagugulo yung sabi, bautismo kay Kristo, bautismo sa Espiritu. Ba't iba-iba? Hindi iba-iba yun. Ang paraan ng pagbabautismo mo sa paraan ni Kristo. Baptize name in the name of Jesus Christ, sa ngalan ni Kristo. So paraan ni Kristo. At ang paraan ni Kristo, sinabi niya sa Matthew 28:19. Ito sinabi niya. Ito ang paraan ni Kristo. Ito ngayon ang ginagawa ng mga alagad ng Diyos. Matthew 28. Simulan natin sa 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng bansa. Nasirain inyong bautismoan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
So, yun ang paraan ni Kristo. Yun ang salita ng Diyos na itinuro ni Kristo sa mga apostol. At sinasabi naman ng mga apostol, yun nga, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So, yun ang kaparaanan. Ibig sabihin kasi ng bautismo, paglulubog eh. Pag inilulubog, ibig sabihin kasama. Napapalibutan ka ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pumapalibot sa atin in and out. Sa labas at sa panloob natin, napapalibutan tayo ng Ama, ng Anak. Nagiging tahanan tayo ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. So ang tawag sa atin, mga anak ng Diyos. Kasi si Kristo ang anak ng Diyos eh. Anak din tayo ng Diyos. Kaya mga anak ng Diyos naman tayo. Kasi si Kristo, isa lang ang anak ng Diyos eh. Ang bugtong na, sabi niya, ang kaisa-isa kong bugtong na anak, si Kristo yun eh. Yung bigaten san, si Kristo. Tayo san lang, hindi tayo bigaten eh. Kasi ganun nga ang ginawang pag-ibig ng Ama. Dahil sa pag-ibig ng Ama, sa sanlibutan, ibinigay niya yung bugtong ng anak eh. At ang sino magsasampalataya kay Kristo, may buhay na walang hanggan. So yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Nakilala niya tayo sa pasimula pa lang, kaya tinawag tayo, hinirang tayo, ginagawa tayo ngayong mga tapat na binibigyan ng spiritual mind na kailangan ng kooperasyon mo. Pag hindi ka makikipag-cooperate, hindi makakagawa ang Diyos. Kasi ang Espiritu Santo ang gagawa sa atin, sabi sa John 14:26. Dadapwat ang mga aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at na magpapaalala ng lahat sa inyo aking sinabi. So lahat ng itinuro ng Ama, lahat ng sinabi ng Ama kay Kristo, yun ang itinuro ni Kristo. At ang lahat ng itinuro ni Kristo, yun ang narinig ng Espiritu Santo, yun ang ipapaalala sa atin. Kasi nagiging malilimutin din tayo kasi pag nag-iedad-edad na, nagiging mapapurol na isip, na masasabi ng scientist, sa dami ng depression, nagiging malilimutin na. Kaya ibinigay yung mga aaliwin tayo at magpapaalala ng lahat ng sinabi ng Diyos. Kaya okay pa rin eh. Suportado tayo ng Diyos kahit medyo nag-iedad na tayo. Nandun ng Diyos sa atin, hindi tayo pababayaan. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig, kapangyarihan, and self-control. Sabi niya sa 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Kasi natatakot pa rin tayo eh, pero hindi galing sa Diyos yun eh. Kasi tao tayo, si David nga, tapang-tapang, sabi niya, niligtas ako ng Diyos sa lahat ng aking katakutan. Si David na nakapatay ng higanti eh. Natatakot, maraming katakutan pa rin. Kasi tao tayo eh, marami tayong kinatatakutan. Pero hindi ibinigay ng Diyos sa atin yun. Demonyo yun, tinatakot lang tayo. Kaya ang ginawa naman ng Diyos, para hindi tayo matakot, kundi ang kapangyarihan ng pag-ibig at ng kahusayan. Sound mind. Power and love. And a sound mind. God has not given us the spirit of fear, but of love and power and of sound mind. Sound ang mind natin kasi ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kailangan lang makipag-cooperate ka. Cooperate lang. Makakapag-cooperate ka pag inihandog yung katawan. Sabi sa Romans 12:2. Kasi makakagawa lang ang Diyos kapag kusan loob natin makikipag-cooperate tayo na ang kooperasyon, iala yung katawan, ihandog ang katawan bilang handog na buhay. Para makagawa ang Diyos sa atin. Kasi ang gagamitin ng Diyos, yung espiritu natin na justified. Ano gagamitin ng justified spirit o yung renewed spirit na hindi nasuwail? Di itong kaluluwa. Paano naman magagamit ang katawan kung hindi maaayos ang kaluluwa? Kaya ang inyong espiritu, kaluluwa at i-preserve na banal pagdating ni Kristo. Yung katawan, hindi naman mababanal yun eh. Nandun na nga lahat ng kasalanan. Kahit sabi ni Pablo eh, ano ito? Kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kundi ang masama na gagawa. Pero hindi ako ito. Gusto kong gumawa ng mabuti, kaluguran ko sumunod sa salita. Pero, so hindi ako ito, kundi ang kasalanan nananahan sa aking katawan. Pero wag naman natin gamitin issues yun ha. Kaya ako nagkasala kasi yung katawan ko mahina eh. Hindi, sinasabi lang ng Diyos na pag tayo nagkakasala, hindi natin to sinasadya dahil sa kahinaan ng laman. The flesh is weak, but the spirit is willing eh.
So pray, watch and pray so that you will not fall into temptation. Para makaiwas tayo sa pagkilos ng laman, panoorin natin ang sarili natin. Watch. Pag nakita na natin na binabanataan tayo ni Satanas at mahuhulog tayo at matetempted tayo na kasalanan, you pray. Lord, eto na naman ang demonyo. Tulungan mo ako. Huwag ako mainis. Huwag ako magalit. Huwag ako mag-retaliate. Gawin mo akong payapa. Mag-pray ka na mag-pray sa Lord. Tulungan mo ako, Lord, na hindi kumilos yung dati kong pagkatao. So, gagawa ngayon ng Diyos sa'yo. Palalakasin ka ngayon. So, mararamdaman mo ngayon na sa pamamagitan ng pananampalataya, lumakas ka. Hindi nangyari yung gusto ni Satanas. Kasi igagay tayo ng Spirit sa lahat ng truth, in all truth. Sabi sa John 16:13. And the truth shall set you free. Makakalaya tayo. Pinalaya tayo ni Kristo At ang tunay na mga alagad ng Diyos nananatili sa salita. Kaya sabi niya, kung tunay kayo mga alagad ko, mananatili kayo sa akin. And you will know the truth, and the truth will set you free. John 16:13. Gayon man, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang bagay na magsisidating. So yung narinig lang ng Holy Spirit ang sasabihin. So iisa Kasi ang salita ng Ama, pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun Ngayon, yung Espiritu ni Kristo, yung Holy Spirit, yun naman ngayon na magtuturo sa atin ngayon. Kasi nung una ang Ama, dispensation ng Ama, direkta siya sa mga Israelites Tapos na yung dispensation na yun. Bumaba ngayon ng Panginoong Jesus, naging laman, tapos nag-ibanghelyo, nagturo siya. Tapos tinuro niya sa mga apostol ang lahat ng ituturo niya. So nung mamatay na si Kristo, namatay na rin ng mga apostol, so kailangan magpatuloy ang pagtuturo ng Diyos. Holy Spirit ang isinugo. Siya ang Espiritu ng katotohanan, magtuturo ng lahat ng katotohanan. Kaya huwag natin pipighatiin ng Espiritu Santo. Kalimutan ko yung number ng Don't Grieve the Holy Spirit So sa ngayon, sa mga huling panahon, wala tayong magagawa kundi ang pananalangin. Lalo na yung nakikita natin mga kapatid na nandulupaypay, nanghihina, para bang nawawalan ng sigla sa pananampalataya. Gamitin na natin lahat ng uri ng panalangin. Ephesians 6:18. Kasi nasa panahon na tayo ng matinding pagsubok Bautismo ng apoy ang dinadaanan. Kaya ang dami nagaganap sa atin ngayon. Maraming may sakit. Maraming natetempted na tumalikod. Pero hindi naman mananalo si Satanas dyan kapag matibay tayo nagmamahalan sa isa. True prayers. Wala naman tayong magagawa na kundi true prayers 6:18 sabi niya dito. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. Kasi maraming uri ng panalangin. Gift of tongues, di ba? Panalangin sa isip. So, gamitin natin yung pananalangin. Sabi ni Pablo, mananalangin ako sa aking pag-isip. Mananalangin din ako sa Espiritu. So, pag tayo nagpe-pray sa ating pagkaisipan, kung ano yung binibigay ng Diyos na nais natin ipag-pray, lagi natin susundan yun ng Spirit of tongues. Para na sa ganun, mailuhog ng Espiritu Santo ayon sa kalooban ng Diyos, para sure ang panalangin natin. Kasi yung panalangin ng Espiritu Santo, siguradong tama Kasi minsan yung hinihingi natin, amis sabi Hindi kayo dumadalangin ng hindi tama yung panalangin natin Kaya sabi, manalangin sa lahat ng uri ng panalangin at daing sa buong panahon. So itong mga last days na at magpuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. So ito napaka-importanting message ng Diyos sa atin. Tandaan nyo yung Ephesians 6:18. Sa lahat ng mga banal. At ang lahat ng mga banal, hindi natin alam sa buong mundo. Kaya yun, sabihin na lang natin, Lord, yung iba, lahat ng mga banal sa mundong ito.
Parang yung prayer natin saan, hindi naman natin alam kung sino yung nasulat sa aklat ng buhay. Hindi natin alam sino pinagpipray ng Panginoong Hesus. Kaya ang prayer natin, Ama, yung pinagpipray ng Panginoong Hesus. So, ganun din tayo eh. Ang patungkol sa lahat ng mga banal, una, sa mga kapatid, isa-isahin natin. Magtiyaga tayong isa-isahin natin. Magkaroon kayo ng time of prayer talaga. Ako, ang nagiging time of prayer ko kasi, hindi ko naman sinabing gawin nyo to. Kasi pag nagising na ako ng halimbawa, alas 2 o alas 3, it's time to pray na. At ang prayer ko na, abutin na ako hanggang alas 5, alas 6, iniisa-isa ko talaga kayo lahat. Hinihingi ko kay Lord kung ano yung pangangailangan niya. Ano ba kailangan nito, Lord? So, abot ng kaisipan ko kung ano yung pangangailangan nyo, bawat isa, yun ang hinihingi ko. So, kung may mali doon, pag nanalangin ako sa Espiritu, maitatama ngayon ng Diyos yun. Kaya yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan ng gift of the Holy Spirit na gift of tongues. Nananalangin sa atin ng Diyos. Nasa Romans 8:28 yata yan. Tingnan natin. Umpisa natin ng 27. At ang nakakasiyasat ng mga pusi nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ay namamagitan dahil sa bagay alinsunod sa kalooban ng Diyos. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. So mahina nga tayo eh. Hindi tama ang panalangin natin minsan, yung isip natin. Kapag hindi nga tayo sanay mag-pray, hindi nyo napapansin pag hindi kayo sanay mag-pray, nabablock yung mind nyo. Nagpe-pray kayo, maya-maya, iba na nasa isip. Sabi ba, scattered mind na ako, Lord, babalik ako. Iba na yung nasa isip mo, yung pinagpipray mo, hindi na eh. Iba na yung nasa isip mo kasi hindi tayo sanay manalangin. Madaling maagaw ni Satanas yung kaisipan natin, kaya ibinigay yung gift of the Holy Spirit. Hindi maaagaw ni Satanas yun eh. Hindi niya kayang harangin yun. Kasi yung prayer nung araw ni Daniel, naharang yun eh. Sa taas eh. 21 days naharang. Kasi ano yun eh. Kaisipan ng mind yung prayer na yun. Pero pag Holy Spirit, hindi niya kaya Holy Spirit. Kaloob yun ng Espiritu na hindi niya kaya magalaw eh. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Nagpe-pray tayo pero hindi tayo tama ang panalangin natin. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisa-isay ng pananalita. So ang Espiritu Santo na ang tumutulong sa ating manalangin. At ang nakakasiyasat ng mga puso nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ay namamagitan dahil sa banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. So ang prayer ng Holy Spirit sa mga banal ng Diyos, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan ang prayer natin, hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos eh. Kaya madalas kong sabihin, pag Lord, kung loloobin mo po. Katulad nitong second Sunday, nag-text ako kay Lito, sabi ko, kung Lito, kung loloobin ng Diyos, dadalawin ka namin ni Molit at ni Ray dyan sa second Sunday. Bigla naman may nangyari, na-control yung worship natin dito. Di nag-text naman ako kay Lito, Brad, hindi kami makakapunta dyan kasi hindi kami makakapag-worship sa second Sunday sa Palati. Sa third Sunday na kami pupunta. Nag-response naman si Lito. Sige, okay, hintayin ko kayo. Basta i-chat mo lang ako. Okay ah. Okay, spirit ni Lito, maganda. Si Manuel tumawag din kanina sa akin. Okay din ang spirit ni Saldi. Sabi niya, tumawag sa akin si Saldi. Ano sabi? Hindi naman niya minention yung samaan ng loob o ano. Sabi niya daw, maayos na yung paa niya. Sabi niya, di pwede ka na mag-worship sa second Sunday. Kaso wala worship sa second Sunday. Sa susunod pa. Sa September pa. Hindi naman nagsalita si Saldi. Sabi ko, sana answer prayer na maayos ng Diyos yung puso ni Saldi. Isa to sa candidate din eh. Na inaagaw ni Satanas eh. Kasi yun yung sinabi ni Jesus Christ kay Pedro eh. Hinihiling ka ng diablo. Pero idinalangin kita sa Ama. At kapag malakas ka na, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Kaya dun sa Acts 14:22 ang ganito. Kasi anong araw na yun, talagang alam ng Panginoon lahat ng bagay. Diyos siya eh. Nasa kanya kapuspusan ng Diyos eh. Na itong si Pedro, hinihiling ng demonyo. Ngayon, pinag-pray siya ni Jesus Christ sa Ama. Dininig ng Diyos ang panalangin niya sa Ama. Pinatibay ngayon si Pedro. Kaya ito ngayon ang sinasabi ng Diyos ngayon kay Pedro sa Acts 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Kasi naging matibay na siya eh.
Sepas darak eh. Ang rak, matibay yan eh. Pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming kapigatian, ay kinakailangan magpasok tayo sa kaharian ng Diyos. So marami tayong dadaan ng kapigatian, mga pagsubok. Pero lahat yun, makakaya natin lahat. Kasi back up tayo ng Diyos eh. Sumasa atin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Siya ang gagawa sa huling araw. Dispensation of the Holy Spirit eh. Kaya lang hindi pa tayo kinukuha, yung pahumaharang eh. Yung holy, hindi pa kompleto bilang ng hintil eh. Pero pag naganap na yung pagtaliwakas, yung espiritu ng Antikristo, marami na tumatalikod sa pit at nakompleto na yung bilang, bababa na ang Panginoong Hesus para kunin na tayo. Yun yung the best time ng ating pananampalataya. Yun ang pinakahihintay-hintay natin, yung rapture. Makakasama na tayo sa ram. Pero mag-ingat tayo. Kaya prayer natin, huwag mahiwalay sa Diyos, lalo na yung ibang kapatid. Kasi sabi sa John 15:5 ang ganito. Ito sabi ng John, basahin na natin yung 1 hanggang 5. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. So sa bukid ng Diyos, may magsasaka ang ama. Ngayon, ang nakatanim doon, vine. Puno ng ubas, si Kristo yun. Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga, ay inaalis niya. So, judgment begins in the house of God. So, kung ang ama ang magsasaka, siya nagmamanis ng bukid niya. Ngayon, doon sa puno ng ubas, sa vine, si Jesus Christ, may nakadikit doon ng mga sanga. Di ba sa puno, makikita ka mga sanga, pero may sanga, pero makikita mo, tuyot na. Pitikin mo lang ngayon, laglag na eh. May mga sanga talaga nakadikit din sa vine, pero tuyot na yon. Wala na espiritong gumagana doon. Pitikin mo lang yon, tanggal na yon. Ugain mo lang yung puno, ba't nanggaga? Pero yung matibay na nakadikit talaga, yun ang mabuting lupa eh. Nanbuga ng 3 na po 100. Na ang salita ng Diyos naghari sa kanya. Naging spiritual ang mind niya. Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubungay, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubungay, nililinis niya upang lalong magbunga. So nililinis tayo lalo ng Diyos para lalong magbunga. At ang bunga, napakaraming bunga. Bunga ng Espiritu Santo. Bunga ng kalakasan ng katawan. Kasi tingnan nyo miski napakarami mong pera pero may sakit ka, useless lahat eh. Kaya mahalaga na talaga yung bunga ng katawan natin na ito, mapangalagaan ng Diyos. Pero kailangan ng kooperasyon mo. Kailangan mo mag-ingat sa masasamang pagkain. Huwag kang kakain ng maraming asukal, sobrang alat, sobrang tamis. Kasi lason yan eh. Lason sa katawan yan. Katawan natin yan, mahina nga yan eh. Kaya pag nasobrahan yan, at nagmamalfunction ang internal organs natin, doon na delikado. Kaya ang prayer ko lagi, Panginoon, palakasin mo yung immune system namin, mag-function po yung internal organs namin, synchronize, nasa normal function, in order lagi. Para hindi tayo magkasakit. Kasi sayang sayang yung mga pera mo kung magkakasakit ka. Hindi mo na mai-enjoy kaya hanggat wala ka pang sakit, enjoyin mo na hanggat may pera kayo. Mamasyal kayo ng pamilya, kumain kayo ng masasarap. Kasi hindi mo alam kailan kung bigla ka makakasakit na hindi mo na magagamit pera mo, useless, sayang. Kung ginamit mo na, di ba? Dumating man yung sakit, ang Diyos ang bahala sa atin, matay pababayaan eh. Kaya meron siyang sinasabi sa Ecclesiastes 3, ganito eh. Ecclesiastes 3:12 tsaka 22, ito sabi niya. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siya'y kaloob ng Diyos. So kaloob ng Diyos yun eh. Kasi dito naman sa mundo, kailangan may pera ka para makainom ka, makakain ka, makapag-enjoy ka, makapamasyal ka. So kaloob ng Diyos yun. Pag binibigyan ka ng pera ng Diyos, kaloob niya na enjoyin mo yung binigay niya. Gamitin mo yung binigay niya. Kasi maaaring hindi na magamit, sayang eh. Kaya binibigyan tayo. Sa 22 ito sabi niya, kaya't aking nakita na walang bagay na maig kundi ang tao'y magalak sa kanyang mga gawa.
sapagkat siyang kanyang bahagi. Sapagkat sino magbabalik sa kanya upang makita ang meron pagkamatay niya. Pag namatay ka na, ano pa, useless na lahat. So ngayon pa lang, bahagi mo yan, part yan eh. Nung dikhain tayo ng Diyos, binigay na ng Diyos sa atin lahat, part mo yan eh. Karapatan mo yan para gamitin yan. Kaya nga si Eva at si Adam, kita nyo, nung likhain, gumawa ng garden eh. Para yung nilikhaan niyang tao, masuplayan niya ng lubos. Hindi kailangan magbungkal ng bukid o magtanim o magtrabaho. Hindi na, sinuplayan niya ng Garden of Eden. Pero naglagay siya ng batas. Kasi kailangan may rules eh. May house rules, hindi pwedeng walang batas. Lahat ng bagay may batas yan. Nakakain nyo ang lahat ng punong kahoy sa loob ng hardin, maliban lang sa puno nang nagbubunga ng tama't mali. Ayun ang ginawa ni Satanas. Kasi yun ang ginawa niya eh. Siya yung kumain ng ng pagkaalam ng bunga ng tama't mali eh. Hindi siya nabuhay sa Diyos, sa salita ng Diyos eh. Yung tingin niya tama, at ang tingin niya tama, siya yung Diyos. So ang ginagawa ngayon ni Satanas, yun din ang ginagawa niya kasi effective sa kanya yun eh. Ginagawa niya ngayon sa mga tao yun. Hindi niya binabago style niya. Hanggang sa yun nga, na nahawahan tayo ng sanlibutan, naging anak tayo ng Diablo. Pero sa bandang uli, hindi siya mananalo. Kasi yung mga tunay na anak ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa dun eh. Siya ang kumikilos dun eh. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya wala magagawa Diablo sa atin. Pero ingat tayo. Watch and pray lagi. Manood tayo sa ating sarili. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Para makapag-ingat niya, panoorin mo sarili mo. Tingnan mo, kaya biglang bubugso ng damdamin. Baka bigla ka nalang sumigaw, magalit ka, manaksa ka. So, yun ang dyan eh. You watch and pray. Kung mararamdaman mo, sinasabi na sa'yo ng Espiritu, ayan, nag-uudyo naman siya. Pakinggan mo na. Don't grieve the Holy Spirit. Huwag mong paluhain ng Diyos. Sabi niya sa Matthew 26:14, yung watch and pray, sa basahin natin. 26:41. Kayo magpuyat at magsipanalangin. Kasi yung puyat, gising yan eh. Yung sinabi magpuyat, gising, alert, be on guard. Nagbabantay ka, nanonood ka. You are watching. Upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. Dapat mahina ang laman. Kasi nga, karnal nga tayo eh. Mahina ang laman eh. Makalaman tayo ng araw eh. Mahina yan. Hindi makakasunod sa Diyos yan. Kaya pinalitan nga. Binago tayo. Nirenew yung spirit. At nire-renew ngayon ang ating kaluluwa mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo lagi sa Diyos kasi buhay pa tayo. Binubuhay pa tayo ng Diyos. Para na sa ganun, maihanda tayong lahat. At itong darating na pagliligtas sa atin ng Diyos na pag-pray natin, pray one to another, love one another. Ito na ang susi ng huling araw eh. Kasi matindi na ang Diablo. Ang dami ng pinahihintulutan ng Diyos maganap, sinusubukan na tayo ng todo. Kaya yung pagsubok ng higit pa sa ginto yun eh. Kasi kailangan subukan tayo ng Diyos eh. Para sa ikabubuti kasi natin yun. Basahin natin sa inyo 1 Peter 1:6-7 na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat kayo sa sandaling panahon kung kailangan pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang sa pagsubok sa inyong pananampalataya na lalo mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito sinusubok sa pamamagitan ng apoy, baptism of fire. At ito'y sa ikaluluwa natin ikararangan sa paghahayag ni Jesucristo. Kasi ilalantad na kung sino mga tunay na anak ng Diyos eh. Kasi inilalantad na rin ang mga anak ng Diablo eh, yung mga antikristo, yung humihiwalay, lumalabas ng iglesia. At ang matindi pa nito, paglabas ng iglesia, nagtatayo pa ng sariling iglesia. Ganun ang ginagawa. Apostasya nga eh. Karumal-dumal sa Diyos, abomination to the Lord yan eh. Walang pagpapasakop sa otoridad. Yun ang ginawa ng mga anghel, di ba? Iniwan nila yung pamunuan nila. Tapos nagtatag ng bagong kingdom si Lucifer, kaharian ng kadiliman, na siya ang Diyos ng kadiliman, at yung mga anghel niya, mga anghel ng kadiliman. Kaya nga, nawalan ng liwanag eh. Sa atin, ang liwanag natin si Kristo eh.
Hindi lang tayo hindi lang tayo tagapagdala ng liwanag. Nasa atin ang liwanag. Si Lucifer kasi, bearer of light lang yun eh. Tagapagdala ng liwanag. Wala sa kanya yung liwanag, tagapagdala lang. Bearer of... Kasi si Kristo ang bright morning star eh. Si Kristo ang liwanag eh. Siya hindi, bearer lang. Siya, natukso siya. Sa hindi patagalan, tingnan nyo, kung patagalan ng batalyan natin, para mailigtas ka na, matagal ka naman ng palataya. Si Lucifer ba? Ilang bilyon, trilyon taon na. Napakatagal ng mananampalataya. Bakit isang araw pumutok sa kanya yung pagka-anghel niya na masamang anghel? Hindi natin alam how many trillions of years or billions of years, trillions, nonillions. Wala nakakaalam nun. Pero bigla na lang pumasok sa kanyang na ako'y magiging Diyos, ako'y uupo sa kataas-taasan sa langit, at ako'y maghaharit sa mga bituin sa langit. O kita mo, dumating sa kanya yun. So, hindi natin alam eh. Kaya, we have to pray. Hindi natin alam. Tagal-tagal ng Kristiyano na eh. Ba't tumalikod pa? Di ba? Oh. So, kaya sinasabi, hindi lahat ng mauuna eh. At yung lahat ng nahuhuli, hindi. Merong nahuhuli na nauuna. May nauuna, nahuhuli. So, ang importante dito, finisher. Kapag tayo kasi nakipaglaban sa marathon, minsan, halimbawa, 1,000 yung magpapalista, 1,000 yung mga marathonist na magmarathon, unting-unting nauubos yan eh. Ngayon yung natitira dyan, binibigyan ng t-shirt yan, graduation, finisher. Ibig sabihin, natapos niya yung takbuhin. Yan si Pablo eh, finisher si Pablo. Ganun din tayo, kaya sabi ni Pablo, imitate me, for I have imitated Christ. Gayahin natin si Pablo na, finisher, sabi niya rito. 2 Timothy 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Kasi labanan to eh. Hindi papayag si Satanas na basta ganun-ganun lang papasok tayo sa langit tapos siya sa impyerno. Hindi papayag. Ibubuwal niya tayo. Hindi naman niya tayo ibubuwal hanggat nandun yung pananampalataya ang binigay ng Diyos. Kaya fight, a good fight of faith. Huwag kayong maduwag sa labanan. Unang-unang papasok sa impyerno, yung mga duwag nga eh. Fight, a good fight of faith. Tayo, mighty warrior of God tayo, mga Joshua tayo eh. Lahi tayo ng Joshua. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. I have finished my course. Oh. Tapos yung marathon. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya siya nakapagtapos doon sa labanan ng marathon na yun. Iningatan niya yung pananampalataya. I have kept the faith. Ang susi yung keeping the faith. Kaya sabi sa John 8:31 ng ganito. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkakaroon tunay kayong mga alagad ko, you have kept the faith, nananatili ka sa salita, tunay na alagad ka. At kayo'y nagmamahala sa isa't isa na malalaman nila, alagad kayo ni Kristo. At ang pagpapakita ng pagmamahal natin sa kapatid, huwag natin sisihin yung mga nakikita natin, kundi ipag-pray. Walang sisihan. Kasi sa kahinaan lang ng laman yan, kaya nahuhulog eh. Pero pag nabuhay ang Espiritu sa kanya, makakasunod na naman siya. Keep on praying lang sa lahat ng may sakit. Huwag kayong titigil ng panalangin. Love always hope. And love never fails. Love continues. Continue the faith. Lagi lang tayo mag-pray sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Yung may mga may sakit. Yung makikita natin ng hihina, ng lulupaypay. Keep the faith. Yun lang ang magagawa natin mga kapatid. Pagpalain tayo yung lahat. In Jesus' name. Amen. Mag-ingat kayo sa mapanlinlang na espiritu na iniligaw kayo sa tunay na pananampalataya. Good morning mga kapatid. Ito na yung huling panahon. Ito na yung last of the last days na mag-iingat tayo. Kasi hindi bababa ang Panginoon Jesus hanggat hindi magkakaroon muna ng pagtaliwakas. Meron general crisis na magkakaroon ng falling away sa iglesia. Kaya mag-iingat tayo. Yung nakikita natin na parang tinatamad na, nanlulupay-pay na, parang hindi na mananampalataya, ipag-pray natin mabuti ito. Kasi last days eh. Sa mga huling araw, magkakaroon ng falling away.
Kasi nagiging masagana kasi ang kasamaan sa buong mundo at dahil sa paglaganap ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami malalamig. Kakaroon ng falling away. At ito'y magaganap kasi bababa na ang Panginoong Hesus, kaya na linisin ng iglesia. Ibabautismo tayo sa apoy, lilinisin mabuti ang iglesia. Ang maiiwan yung tunay na Kristiyano. Ang maiiwan yung tunay na mga anak ng Diyos. Basahin natin sa 2 Thessalonians. Merong warning eh. Thessalonians 2 1 to 7 siguro. Basahin natin ha. Ngayon aming ipinamamanhig sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pagkakatipon sa Kanya upang huwag kayong madaling makilos sa inyong mga pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan ng Espiritu o sa pamamagitan ng sulat na wari mula sa amin na wari bagang nalalapit na ang arawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang para sapagkat ito'y hindi darating maliban na magkaroon mula ng pagtaliwakas at mahahayag na ang tao makasalanan ng anak ng kapahamakan. So merong kumikilos na spirit of Antichrist. O yung pagtalikod, pag-alis sa iglesia, sabi sa 1 John 2. First John 2:18 to 21. Mamunting mga anak ko, ito ang huling oras at kaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming mga Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na yung huling oras. Sila'y nagsilabas sa atin. So maraming tatalikod sa pananampalataya. Lalabas na sa iglesia. Sila'y nagsalabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Hindi ko kayo sinulatan na dahil sa hindi nyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman at sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi katotohanan. So mag-iingat tayo, may falling away na nga eh. So pag nakikita mo yung kapatid mo, nagpo-fall away, o ikaw mismo, baka nagpo-fall away ka na ba, manalangin ka na ng todo sa Diyos. Nahingi natin ang awat habang ng Diyos na huwag tayong pabayaan. Katulad na sinabi ng mga apostol, Panginoon, palakasin mo aming pananampalataya. Mga apostol na yun, ha? Kasi ito na nga ang huling araw, mayroon ng pagtalikod na magaganap eh. Kaya makikita nyo, may mga kapatid tayo dito, unti-unti nawawala na. Kung yun na hindi tunay na ligtas, mawawala na sa iglesia. Kasi bautismo sa apoy nga eh. Iiwalay yung damo sa trigo. Kaya nakapaka-importante ng self-sacrifice. Kung hindi ka magsasacrifice, o ang buhay mo hindi mo isasacrifice, hindi ka makakasunod sa Diyos. Yun ang sabi ni Kristo eh. Ang sino may ibig na maging alagad ko, taligdan niya yung kanyang sarili, buhatin niya ang kanyang krus at sumunod siya sa akin araw-araw. At hindi siya pwede maging alagad ko pag hindi niya itatakwil ang sarili niya. So, hindi madali yun, mahirap yun, kasi self-sacrifice yun eh. Tatanggihan mo yung sarili mo. Hindi mo susundin ang gusto mo eh. Kasi kinakailangan magkaroon ng self-sacrifice. Ang unang nag-sacrifice ang Ama. Ibinigay ng Ama ang buktong niyang anak, si Kristo. Kaisa-isang buktong na anak ng Ama, nag-sacrifice siya. Sinacrifice niya si Kristo. At si Kristo nag-sacrifice din. Sinacrifice niya ang kanyang sarili para malinis ang lahat ng kasalanan. Inalay niya yung kanyang katawang ito para na sa ganon ay maihain, banal, walang anumang bahid dungis, at matubos ang kasalanan ng sanlibutan. Ang sumunod dyan na nag-sacrifice sa mga tao, si Abraham. Sinacrifice niya yung kaisa-isang bugtong niyang anak, si Isaac. Si Isaac din, nalay niya, wala siyang kontra sa pag-aalay sa kanya. Katulad ng Panginoong Hesus. May kapareho ang Ama at ang Panginoong Hesus, si Abraham at si Isaac eh. Ngayon bilang mga Kristiyano, kailangan mag-alay ng ating sarili.
Sabi sa Romans 12:1, ito'y masyadong basang-basa na itong talatang to eh. Masyado na lagi naririnig to sa iglesia, pero hindi naman ginagawa. Kasi kailangan gawin mo, kasi minsan lang eh. Minsan lang tayo mabubuhay, minsan, isa lang ang pag-asa eh. Isa lang ang pananampalataya, isa lang ang Diyos, isa lang ang buhay mo. So kung hindi mo gagawin ito, hindi ka maliligtas. Kasi ginawa nga ng Ama, ginawa ni Cristo, ginawa ni Abraham, ginawa ni Isaac. So gawin din natin. Bilang mga anak ng Diyos, gawin natin ang pagsa-self-sacrifice. Ito sabi sa Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid ko, ipinamamani ko sa inyo alang-ala sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Living sacrifice. Nakaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. So kung sinasamba natin ng Diyos, nananalig tayo sa Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos, iaalay mo yung katawan mo. Kasi ang katawan, nandiyan na lahat ng kasalanan. Hindi susunod sa Diyos ang katawan eh. Yan ang ginagamit ni Satanas. Yan ang labas na pagkatao natin. Makalaman, makamundo. Yan, katawan na yan. Kaya papalitan yan eh. Ngayon, para makasunod tayo sa Diyos, kailangan ihain mo yung makasalanang katawan. Para na sa ganun, makasunod ang katawan niya. Kasi inalay na. Ikaw ang magdidesisyon yan. Self-sacrifice yan eh. Katulad ng Panginoong Yesus. Nag-sacrifice siya. Pero nung ipakita ng Ama sa kanya, ang dadaanan ng kanyang katawan, napakahirap. Pwede ba na, Ama, huwag na. Pero hindi yung kalooban ko eh. Yung kalooban mo. Ganon din tayo eh. Parang ayaw natin, iaalay ang katawan natin, sarili natin. Pero hindi eh. Kalooban ng Ama ang dapat magano. Hindi yung kalooban natin. Kasi minsan lang, you will miss the chance. Wala na. Pag hindi mo ginawa ito pag-aalay at sakripisyo ng sarili mo, wala na. Wala na. You lose the chance. You lose your salvation. Wala na. Kasi nga, ito yung pagkakataon eh. Na ibinigay ng Diyos, minsan lang ito eh. Kaya huwag tayo makikinig sa mga sa mga aral ng mga masasamang espiritu. Kasi natin, at yung pagtalikod, yan ang matindi ngayon. Yung falling away. Na nakikita mo talaga na nagpo-fall away, wala kang magawa. Wala akong magawa sa nakikita ko nagpo-fall away sa iglesia. Wala akong ginawa kundi manalangin, dumalangin na kahabagan ng Diyos. Pero kahit manalangin ako na manalangin, kung yung tao yun ay hindi mananampalataya at hindi magsasacrifice, hindi gaganap ang aking pananalangin. Gumaganap ang panalangin kung yung tao din na yun ay talaga magdidesisyon. Kasi may free will eh. Hindi man natin pwedeng puwersahin ng tao na gawin ito, gawin mo ito. Kahit nakikita mo ng gano'n, agawin natin sila sa apoy ng impyerno through prayers lang. Kasi hindi sila makikinig, gawin nila gusto nilang gawin eh. Ayun na magagawa natin, yun ang gusto nilang gawin. Miski ang Diyos, walang magawa eh. Kasi may free will na eh. Kahit sa mga anghel na nilikha niya, wala siyang nagawa. May free will din ang anghel eh. Ay kung mo alam na ng anghel ang lahat ng katotohanan, sinadya nila yung kasalanan. Ganon din tayo eh. Nang tayo manampalataya, nakalasap na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nakaalam na darating ng mga magaganap. At saka tumalikod sa Diyos, hindi na maaaring dalhin pang muli sa pagsisisi. Muli niyang ipinapako si Kristo sa krus eh. Ay wala nang hain pa eh, sasadyain mo na kasalanan eh. Sabi sa Romans 10:26. Hebrews 10:26 pala. Hebrews 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, intentional na ginagawa mo na. Pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang hain pa natitira tungkol sa kasalanan. So wala nang pag-asa yung tao na yun. Kasi naging Kristiyano ka na eh. Nakaalam ka na ng lahat ng katotohanan at saka ka humiwalay sa Diyos, intentional, sinadya mo, ay wala nang pag-asa. Hindi ka na pwedeng pang dalhin sa pagsisisi muli ng Diyos, sabi sa Hebrews 6. Ito yung mabibigat na salita ng Diyos eh. Sapagkat tungkol sa mga misang naliwanagan na at nakalasap na ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi na sa Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay hindi na maaaring baguhin pa silang muli sa pagsisisi.
Yamang kanilang ipinapako muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at nakakayag na muli sa hayag ng kahihiyan. Wala na pag-asa. So alam mo na yun, naiintindihan na natin yun. Ba't mo pa gagawin yun? Naiintindihan mo na. Lalabas na hangal ka. Lalabas na hindi ka talaga anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos nakarinig sa Ama at natuto lumalapit kay Kristo. At ang lumalapit kay Kristo, kailanman din ay tatapoy. Ililigtas niya, sabi sa John 10, 27 to 29. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisusunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. So yung tunay na mga anak ng Diyos, hindi mawawala sa iglesia. Yung tunay. Genuine yun eh. Sigurado yun eh. Alam ng Diyos yun eh. Talagang inalalayan ng Diyos ng gusto. Kasi alam niya totoo yun. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagawin naman sa kamay ng Ama. So hindi na maaagaw sa kamay ni Kristo, hindi pa rin maaagaw sa kamay ng Ama. O sino aagaw? Hindi ka na maaagaw. Binuksan ka na eh. Binuksan ka sa isang pintuang bukas na walang makapagsasara. Kaya ngayon, yung binigay sa atin ng Diyos ngayon ng pintuang nakabukas at walang makapagsasara, ay huwag mong isara. Kasi hindi masasara sa iyo yan. Ikaw ang magsasara. Sabi sa 2 Timothy 2:12. Kung tayo magtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ikakaila naman niya tayo. O kaya ka ikinaila ng Diyos, ikinaila mo siya. Hindi ka ikakaila ng Diyos, tapatan Diyos sa salita niya, hindi ka niya pababayaan eh. Sino nagpabaya? Ikaw ang nagpabaya, hindi ang Diyos. So ang magagawa lang natin na hindi tayo mawalay sa Diyos, self-sacrifice. Isakripisyo mo talaga, consecrate yourself to God. Ialay mo talaga yung katawan mo. Kasi yung katawan hindi nga susunod sa Diyos eh. Para makasunod yan, ikaw ang magpasyang sumunod. Na ialay ang katawan para makasunod ang katawan. Ano gagamitin ng kaluluwa? Yan ang katawan tinitirhan ng kaluluwa. So, malalaman mo kung ligtas ka talaga eh. Kasi nandun yung pagnanasa mo, talagang paghihirap, kaya mong maghirap. Kaya mo magsakripisyo. Alang-alang sa sarili mo. Kasi, work out your own salvation with fear and trembling. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. So, ikaw ang magpapasya ng kaligtasan mo kasi ibinigay na ng Diyos ang lahat eh. Binago espiritu mo, renewed. Tapos, yung lumang pagkatao natin, ibinago sa krus. Binigyan tayo ng isang malakas na espiritu, renewed spirit. Kasi binigay ang Espiritu Santo sa atin para manahan, para gumabay sa atin. Tinatakan tayo ng Diyos hanggang sa araw ng kaligtasan ng Espiritu Santo. Ba't nagkaganon? So ikaw ikinaila mo siya eh. So ikakailangan din ng Diyos. Nakakatakot ang huling araw. Biruin mo, minsan lang to O ikaw isang matalinong tao, tunay kang marunong, hindi mo gagawin ang humiwalay sa Diyos. Itong full of wisdom na si Lucifer, napakahangal. Humiwalay sa Diyos, gusto pang maging Diyos. Humiwalay na nga, gusto pang maging Diyos eh. Ano gagawin ng Diyos eh? Di tatapon ka. Be like, falling star siya. Nahulog siya sa langit, bumabaksak sa lupa. Sa tribulation period, babaksak dito. Si Satanas, ibabaksak sa ni Michael. Magkakaroon ng giyera doon sa langit, ibabaksak na rito si Satanas. Ipoposes niya ngayon ang Antichrist. Kaya meron munang falling away, may general crisis, kaya mag-iingat tayo, baka mamaya isa ka doon. Baka matakot ka, manalangin ka na manalangin sa Diyos. Magpanalanginan tayo mga kapatid, lalo-lalo na ako. Kasi ako yung pinuno eh. Kailangan ko ng panalangin ninyo. Hindi ako pwede manlupay-pay o mamihina o mawala ng pananampalataya. Ano na mangyayari sa iglesia? So, lagi ako nagpe-pray sa inyo, lalo-lalo na yung nakikita ko, tumatalikod na. Wala akong magawa. Aagawin mo lang sa apoy ng interno through prayers. Malaki naman ang nagagawa ng panalangin na matuwid. Inaasahan ko na lang sa Diyos na ako'y matuwid.
para dinggin niya yung prayers ko. At yung tao na yun na pinagpe-pray, mabago ng Diyos ang kaisipan naman na sumunod. Magkaroon ng tunay na pagsisisi, tunay na pananampalataya. Kasi kailangan masubject natin ang katawan makontrol. Sabi sa 1 Corinthians 9:27. Kasi kung hindi mo masusupil yung laman, kikilos siya. Gagawa niya ng gusto niya kasi makasalanan ng katawan Sabi ni Pablo, ito. Gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko magawa. Kung hindi yung masama ginagawa mo, dahil kasi yung kasalanan na nananahan sa aking katawan. So kung hindi ako ito, sino ito? Yung kasalanan na nananahan sa katawan ng gumagawa. So ano dapat gawin? Supilin. Susupilin mo yung katawan. Paano masusupil? Iaalay mo na. Iaalay mo na yung katawan bilang handog na buhay para masupil. 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba, ako rin ang matakwil. Baka itakwil tayo ng Diyos. Kasi binigyan na tayo ng Diyos ng Holy Spirit, ng kapangyarihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan baguhin. Binago tayo, Romans 6:22 tayo. Ito ba sa atin? Ito na ginawa ng Diyos sa atin. So wala kang pwedeng ikatuwiran sa Diyos. Romans 6:22. Dadapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan. Ginawa nga ito ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo Para mawala na tayo sa pagkaalipin ni Satanas, pinatawad na lahat ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan o ni Satanas. At naging mga alipin ng Diyos. So, ano tayo ngayon? Mga anak na tayo ng Diyos. Kayo ay mayroon sa inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ng buhay na. So, mayroong bunga sa ikababanal. Fruit of holiness. Ibig sabihin, kaya mo nang magpakabanal. Kaya mo nang masupil ang katawan. Manampalataya ka lang na bago. Kasi pag hindi ka maniniwalang bago, di luma ka, hindi mo masusupil ang kasalanan ng katawan. So, ano dapat gawin doon? 1 Peter 4. Kung paano nga si Kristo yung nagbata sa laman. So, sinubil ni Kristo yung laman. Nagbata siya sa laman. Kasi, talagang tao rin si Kristo talaga. Naging tao nga lang. Ang buong kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Tayo hindi. Hindi tayo naging tao. Tao tayo talaga. Ngayon, wala sa atin ang buong kapuspusan ng Diyos. Pupuspusin pa lang tayo. At para mapuspos tayo ng Diyos, Ama, ng Anak at Espiritu Santo, pupuspusin muna tayo ng karunungan at kaalaman. Kaya ibinigay yung Holy Spirit para maturuan tayo ng lahat ng tungkol sa Diyos, lahat ng bagay sa Diyos. At kung paano man si Kristo yung nagbata sa laman, ay magsandata din naman kayo ng ganung pag-iisip. So magkaroon tayo ng mind of Christ, itong Word of God, para mabata daw natin ang laman, paniwalaan mo bago, hindi na lang. Hindi ka na luma. So meron ka ng bunga sa ikababanal. Kaya mo na magpakabanal-banal. Sabi sa Romans 6:4. Tayo ngayon nalibig na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad na sa panibagong buhay. So pwede na tayo lumakad sa isang bagong buhay. Okay na nag-solve na ng Diyos ang lahat ng bagay. Naihanda na ng Diyos. Nilakipan na tayo ng lahat ng kapangyarihan, lahat ng kaloob. So wala na ka nang maidadahilan. Kaya yung nagsasabing Panginoon, Panginoon, hindi naman papasok sa langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Kaya nga ipinaalam na ng Ama sa akin, sinangkapan na tayo ng lahat ng bagay. Siya na yung gumawa ng gagawin natin. Kaya solved na Wala nang problema Ang problema, ikaw na lang. Baka mahulog ka, sabi sa 1 Peter 2:17. Kaya nga mga minamahal, malalaman ninyo ang una ng bagay na ito'y magsipag-ingat kayo.
Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng pamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. So hindi ka na magsasakripisyo. Nahulog ka na. So para hindi ka mahulog, gagawa ka ng tipan ng sakripisyo. Kailangan talagang makipag-ugnayan at gumawa ka ng covenant. Covenant Gospel Church tayo eh. At ito sabi ng Diyos sa kanyang mga banal. Psalm 55. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin. So ito na kalooban ng Ama, pisanin na lahat ng banal niya sa akin. Yung nakikipagtipa sa akin sa pamamagitan ng hain. I gather all my saints who will make a covenant of sacrifice. So ito na yung panahong ito ngayon. Kasi pag hindi mo pa ito gagawin, madidisgrasya ka. Kasi may ginagawaan nyo sa huling panahon na ito eh. Sa katotohanan, Matthew 3:11-12, sa katotohanan, binabautismohan ko kayo sa tubig, sa pagsisisi, dadapwat, ang dumarating sa hulihan ko ay lalong dakila at makapangyarihan kayo sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So, binautismo tayo sa Spirit para lakipan ng lahat ng kapangyarihan at lahat ng kaloob. Ngayon, kumpleto ka na, okay ka na, pwede ka na isabak. Pwede ka na ibautismo ngayon sa apoy. Pwede ka nang isabak eh, meron ka ng bunga sa ikababanal eh. Kaya mong kontrolin na ang laman. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos. So, lilinisin lubos. So, ibig sabihin, itong mga huling araw na ito, talagang lubos na lilinisin na. Judgment begins in the house of God. Sabi nga ni Archie, Brother Larry, tayo bang iglesia dapat dumami pa? Sabi ko, saan ka naman nakakita na nakipaglaban ng karera? Eh, dumami. Halimbawa, 1,000 yung naglalaban ng karera, dumami ba? Hindi ba nakaunti? Bakit? Mauubos yun eh, kasi yung tunay na nakikipaglaban lang makakatakot, yung finisher. Kaya hindi mahalaga kung mabagal yung faith mo eh, o mabilis. Ang importante, finisher. Natapos mo yung laro. Nakapagtiis ka, nakapagsakripisyo ka, nagpagal ka, natapos mo yung labanan. We have finished the race. Yun yung sabi ni Pablo eh. Fight a good fight of I have kept the faith. I have finished the race. So, kept the faith. Walang magagawa sa Satanas kapag nandun ang faith natin. Takot siya dun sa sumasampalataya, totoo eh. Pag mananampalataya na ang totoo dyan, hindi na niya kaya eh. Wala na siya magagawa eh. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisan lubos ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. So, para matipon yung trigo, alisin ang damo. Baka kagulo yung damo eh, sa pag-iipon eh. Iniipon na nga eh. Sino iniipon? Yung gagawa ng hain ng sacrifice. Yung mga banal ng Diyos na gagawa ng covenant of sacrifice. So, kung wala ka pang covenant of sacrifice, madidisgrasya ka. Hindi ka tunay na anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, hindi nagkakasala yan. Bago na siyang nilalang. May kapangyarihan na siya makapag-ingat. Sabi sa 1 John 5:18. Nalalaman natin ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Yung bagong pagkatao na inilagay ng Diyos sa atin, hindi nagkakasala, ay anak ng Diyos yun eh. So ang nasa atin ngayon, anak tayo ng Diablo, anak ng Diyos. Pwede kumilos yung anak ng Diablo, yun yung laman eh. Kung hindi mo hahain na buhay yung katawan. So anytime pwedeng kumilos ang laman, magugulat ka na lang, nagkasala ka na, hindi mo binabantayan. Kaya sabi, watch and pray that you will not fall into temptation. Kasi ang temptation, nandiyan sa iyo eh, yung katawan mo. Nandiyan ang temptation sa katawan. Kasi makasalanan nga yan. Sabi ni Pablo, ano ito? Gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ako makagawa. Ang ginagawa ko masama. Sino ang tutulong sa akin? Salamat sa Diyos na nakapagtatanggubay tayo sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Faith in Jesus Christ. Faith in the Word of God. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos hindi nakakasala. Dadapwat ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili. At hindi siya magagalaw ng masama.
So hindi ka na magagalaw ng masama. May bunga ka sa ikababanan. You can control yourselves. Makokontrol mo na yung laman. At sabi ni Pablo, sinusupil ko eh. Baka mamaya hindi ako maligtas eh, pag hindi ko sinupil. So nasa yung decision making kung magsasakripisyo ka. Susupilin mo ba yan naman? Magkaroon ka niyo ng ganito pag-iisip na kay Kristo Jesus. Nakipagbata sa laman. Kaya hindi nagawa nagkasala si Jesus Christ. Hindi niya pinahintulutan yung katawan na yun, magkasala. Kasi kailangan ihain nyo ng banal, walang bahay dugis eh. Pag inihain nyo na may kasalanan, hindi matutubos ang kasalanan. Kaya nga walang tao pwedeng nakita ang Diyos na gagawa nun eh. Walang solusyon eh. Ang tao hindi kayang ialay para sa kasalanan ng sanlibutan. So ang solusyon ng Diyos, ang Diyos magiging laman para maihain yung laman na yun. Kaya ang salita ng Diyos naging laman. Sa kapanahon na ipinababa na ng Ama, si Kristo, para ipanganak ni Virgin Mary, lumaki yung laman na yun. Pag lumaki na yun, na nasa takdang panahon na para ialay na, kukunin na lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, ilalagay sa katawan ni Kristo. Kaya ngayon, pag nailagay na sa katawan ni Kristo, kasamang ipinako natin yung dating pagkatao natin. Pwede nang hindi kumilos yung laman natin. Kung mananampalataya tayo. Sabi sa Ezekiel 36:26. Ito muna ang simulang ginawa ng Diyos eh. Tatawag muna siya sa mga anak na tawagin niya mga anak, kailangan magsisi. Kailangan ibautismo sa tubig eh. Si John the Baptist muna ay bago si Jesus Christ eh. Ito sabi niya, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo magiging malinis sa buo inyong karumihan. At sa lahat ng inyong mga kadyos-diyosan, lilinisin ko kayo. So magsisisi tayo sa lahat ng Diyos-diyosan natin. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. So kapag nagsisi ng tunay na pagsisi, bibigyan ng bagong buhay. Ang puso, yan ang buhay, dinadaluyan yan eh. Ang puso, dinadaluyan ng buhay. Ang ating puso ay ang ating buhay. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, new spirit. Kasi suwail yung espiritu natin dati. Yun yung binaba ni Jesus Christ ng mga suwail na espiritu sa kalaliman, sa Hades eh. Tayo lahat tayo, suwail ang espiritu, anak ng Diablo tayo lahat eh. So ang ginawa na Diyos, binigyan ng isang new renewed spirit, isang bagong espiritu. At aking aalisin ng bagong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So inalis na yung dating pagkatao, gumawa na ng isang bagong pagkatao. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. So pwede nang ibigay ang Holy Spirit, kasi bago ng pagkatao meron eh. Pwede nang ilagay ang Holy Spirit sa bagong pagkatao, hindi sa luma. Kasi hindi pwedeng ilagay yung bago sa luma. Sabi, hindi pwedeng ilagay yung bagong alak sa dating lalagyan. Sa bagong alak, bagong lalagyan. So yung Espiritu Santo na alak, ilalagay sa bagong lalagyan, sa bagong pagkatao. Hindi pwede sa luma, masisira yung luma. At palalakarin ko kayo ng aking mga palatuntunan at inyong itong iingatan at aking karutul at inyong itong maisasagawa. So magagawa mo, bubuhatin ng Diyos ang krus natin araw-araw eh. Sabi din sa Isaiah 26:12, yung lahat ng ginawa na gagawin natin, ginawa na niya para masolve na problema. Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin. So nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon na ng peace of God tayo. Nagkaroon ng kapayapaan na tayo dahil sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat ng gawa na para sa amin. So ang Diyos din ang gumawa ng lahat ng gawa para sa atin. Sinuod ng Diyos ang lahat, ang gagawin mo naman ng palataya sa ginawa ng Diyos. Isusuko mo na ang lahat-lahat sa Diyos, I surrender all. Kinakanta natin yan pero hindi natin ginagawa. I surrender all. Iaalay mo na yung katawan mo bilang handog na buhay. Surrender mo na lahat. Anong ang Diyos na maghari sa buhay natin? Be born again. Isang bagong nilalang. Ang sino mang makikipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang. So makikipag-isa tayo kay Kristo. At ginawa na nga ng Diyos yan, at makakalakad na tayo sa isang bagong buhay.
Sabi sa Romans 7:7. Ay, Romans 7:6 pala. Dadagwat ngayon tayo naligtas na sa kautusan. Yaman tayo nang namatay doon sa nakatali sa atin. Ano pat nagsisipaglikod na tayo sa panibagong espiritu. At hindi sa kaharatihan ng sulat. In the new spirit. Naglilingkod na tayo sa Diyos sa kabanalan. In the new spirit. Hindi na yung suwail na espiritu. Kasi hindi makapaglilingkod sa Diyos yung kailangan maborn again eh. Lahat tayo anak ng demonyo dati. Lahat tayo makasalanan. Para tayo maging anak ng Diyos, you must be born of the Spirit. Isisilang ka sa Espiritu. Para na sa ganun, ma-renew yung Spirit mo. Bibigyan ka ng Diyos ng isang matuwid na Espiritu, isang bagong Espiritu, para lagyan ng lahat ng kaloob na ibibigay ng Espiritu Santo sa atin. Kaya ngayon, mag-guardiahan ngayon tayo ng Holy Spirit. Tinatakan na tayo ng Holy Spirit hanggang sa araw ng katubusan. Kaya ang mangyayari sa atin, pagpapalain tayo ng Diyos. Ngayon, kawawa naman yung mga iba nating kapatid na tumatalikod na. So, ipag-pray natin mabuti sila. Kasi wala tayong magawa eh. Kinakausap natin, pero hindi naman nagre-response. Kasi wala tayong kapangyarihan sa espiritu ng may espiritu. Gagawin pa rin nila, gusto nila. Kasi sila magpapasya, may free will eh. Doon na disgrasya nga eh. Yung free will na yun, ginamit nila sa kasamaan eh. Sabi sa Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So kahit Panginoon ka ng Panginoon, hindi ka pa rin papasok. Hindi mo ginaganap ang kalooban ng Diyos eh. Kasi ang mga demonyo tumatawag din ng Panginoon, di ba? Yung sa gathering, di ba sabi ng Panginoon, dadalhin mo na ba kami doon? Huwag muna, pwede ba sa baboy muna kami? O tumatawag din ng Panginoon yun. Pero maliligtas ba mga demonyo? Hindi eh. Yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga demonyo ba gumanap ng kalooban? Kumontra nga eh. Nilabanan nga kalooban ng Diyos. Sumunod kay Lucifer na unang-unang kumontra sa kalooban ng Diyos. So ngayon tayo bilang mga tao, nalalaman na natin ang lahat ng katotohanan. Nagbigyan na tayo ng Holy Spirit. Mag-maintain ka lang ng pananampalataya. Remain in faith. Be still. And remain in the Lord. If you remain in me and remain in my word, ask anything, I'll give it to you. So pangako ng Diyos yan eh. Hindi niya tayo pababayaan kalenman. Pero kung ikaw ang magpapabaya, madidisgrasya. Sabi sa 2 dyan. John 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. So hindi sinasabi mag-ingat kayo kay Satanas eh. Kasi talo na yun. Ba't ka mag-iingat doon? Talo na nga yun. Ang gagawin lang no, manukso. Pwede ka nang hindi matukso eh. You watch and pray. You will not fall into temptation. Watch and pray. Panoorin mo yung sarili mo, yung katawan mo. Pumikilos ba? Gumagawa ba na? Di mag-pray para makontrol. Supilin. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. So, sarili kalaban natin. Hindi demonyo, talo na yun eh. Pero yung sarili natin, hindi pa talo yan eh. Nandiyan pa yan, buhay pa yan eh. Nandiyan pa yung dating pagkatao. Yan ang kalaban, dating pagkatao eh. Huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Kundi upang tanggapin ninyo ng isang lubos na rin. So, huwag niyong iwala ang pinagpagalan ng apostol. Nagpagal sila sa aral ni Kristo. Dala-dala nila ang ebanghelyo, ang good news. Pinapangaral nila sa bawat dakong puntahan nila. Huwag mong iwala yung pananampalataya sa Word of God. Kasi yung salita ng Diyos na itinatanim sa kaluluwa, yun ang makakapagligtas ng kaluluwa. Winala mo. Kaya sabi ng ng Psalm 111:19, ganito eh. Ang
salita mo inilagay ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. Sabi ng Bible. So ang mga salita ng Diyos, ilalagay natin sa ating buhay para hindi tayo magkasala. Kasi yun lang ang paraan pananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Nalulugod lang siya sa sumasampalataya. Kaya kapag sumasampalataya ka sa ginawa ng Diyos, gagawa ang Diyos. Naghihintay lang siya na talagang sasampalataya sa ginawa niya. Kasi wala tayo magagawa. Apart from God, we cannot do anything. Sabi sa John 15. John 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin. So hindi ka aalis doon sa sanga. Sa puno ng ubas, si Kristo. Mananatili ka. Pagpapasyahan mo na magsakripisyo ka. Self-sacrifice yun, hindi ka aalis, hindi ka tatalikod. Kayo yung mga sanga, manatili sa akin at kayo sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. O sino may kasalanan? Sinasabi na nga niya, siya yung puno ng ubas Tayo ang mga sanga. Yung mananatili sa Kanya, magiging malakas yun, matatag at matibay. Pero yung hindi mananatili sa Kanya, wala kang magagawa, humiwalay ka yun na ngayon na nangyayari, may falling away na Sabi sa 1 Timothy 4:1 Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikan na sa pananampalataya. So hayag na itong sinasabi ng Espiritu. Binasa ko sa inyo yung Espiritu ng Antichrist. Nagsilabas upang malantad na sila hindi sa atin. Kung sila'y sa atin nananatili sa pero lalabas. Kasi may general crisis. Hindi darating ang Panginoong Yesus nang hindi mo na may pagtaliwakas. Kasi may Antikristo lalabas Yun ang son of perdition syempre, yung espiritu ni Satanas pinaligilos na ngayon. Ang espiritu ng Antikristo. Yung pagtalikod sa pananampalataya, yan ang espiritu ng Antikristo. At marami na ang mga masamang espiritu ng Antikristo, sabi ng Bible. Kaya magsipag-ingat tayo mga kapatid. Pray to one another in Jesus' name. Amen.